Kabanata 1631 Sinaunang Kalangitan Celestial. Ang sinaunang Diyos ay may malaking peklat sa kanyang dibdib. Para bang may hamati sa kanyang dibdib noong sinaunang panahon. Isang 8 star na sinaunang Diyos, kahit hindi siya kabilang sa royal bloodline, ay sobrang lakas na. Ang ganitong takot na marka ay nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang mga taong ito. Airo. Ang sinaunang Diyos ay nasa ilalim ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Mahabang distansya ito, pero kumpara sa katawan ng isang sinaunang Diyos na may taas na 10,000 talampakan, ito ay nasa loob ng distansya ng suntok. Isang malakas na tunog ang umalingaw nang ang suntok ng 8 star na sinaunang Diyos ay tumama kay Wang Lin. Isang sobrang lakas na bagyo ang kumalat at hinampas ang mga ulap. Isang malaking anino ang lumitaw sa harap ng sinaunang Diyos. Ang anino ay isang sinaunang Diyos din, pero nakasuot siya ng armor. Isang walang katapusang aura ng pagpatay ang nagmula sa anino, at sa noo ng anino, mayroong 9 na mga bituin. Si Wang Lin ay dating isang sinaunang Diyos, at isang royal na sinaunang Diyos pa, kaya nauunawaan niya na ang anino na lumitaw sa likod ng sinaunang Diyos ay kumakatawan sa isang tao na kanilang iginagalang, o isang minanang titulo. Ang anino ay simbolo ng pagkakakilanlan at pinagmulan ng sinaunang Diyos. Ang 8 star na sinaunang Diyos ay malinaw na tapat sa 9 na star na sinaunang Diyos na nakasuot ng armor. Kahit na nakapikit ang mga mata ni Wang Lin, malinaw na naramdaman niya ang lahat. Nang ang suntok ng 8 star na sinaunang Diyos ay tumama, ang mundo ay nanginginig. Nang ang suntok ay nasa ilalim ng 100 talampakan mula kay Wang Lin, hindi pa rin niya binuksan ang kanyang mga mata. Sa halip, kumilos siya at humakbang ng isang hakbang pasulong at iniangat ang kanang kamay upang saluhin ang suntok ng sinaunang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang palad na humaharang, hindi kumilos ang katawan ni Wang Lin at itinutulak niya ang sinaunang Diyos sa gilid. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na wala sa lugar ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon nang ang buong suntok niya ay dahan-daang tinulak ng kamay ni Wang Lin. Matapos itulak ang suntok ng sinaunang Diyos, maingat na hinaplos ni Wang Lin ang ulo ng sinaunang Diyos. Isang malakas na tunog ng kulog ang narinig at ang sinaunang Diyos ay dumura ng maraming dugo bago umatras ng 100,000 talampakan. Kasabay nito, ang iba pang 4 na sinaunang Diyos ay lumapit mula sa iba't ibang direksyon at nagtulungan na magbigay ng 3 suntok. Ang mga suntok ng 8 star na sinaunang Diyos ay nakakatakot. Sa oras na ito, ang 7 bituin sa noo ni Wang Lin ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis. Ang lakas ng kanyang 7 star Royal Ancient God ay sumabog. Ang oras ay tila bumagal sa sandaling ito. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Wang Lin at kalmado siyang humakbang ng kalahating hakbang pasulong. Dahan-dahan niyang pinatulan ng mga kamao ng isa sa mga sinaunang Diyos, itinulak ito sa gilid. Pagkatapos, ang kanyang palad ay tumama sa dibdib ng sinaunang Diyos. Nang mag-tremble ang sinaunang Diyos at dumura ng dugo mula sa kanyang bibig, itinutulak siya pabalik ng 100,000 talampakan. Nagliko si Wang Lin at ini-extend ang mga braso, hinawakan ng mga kamao ng 2 natitirang sinaunang Diyos. Bagamat maliit na bahagi lang ng mga kamao ang nahawakan niya, tila nahawakan niya ang kanilang mga kaluluwa. Bigla niyang itinulak ang mga ito pabalik. Isang nakakagimbal na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang 2 sinaunang Diyos ay dumura ng dugo at itinapon ng malayo. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Pinabalik ni Wang Lin ang 4 na sinaunang Diyos. Ang kalahating gintong liwanag mula sa gintong singsing ay naglaho na at patuloy pa itong nawawala. Kapag ang lahat ng liwanag ay nawala, magkakaroon si Wang Lin ng buong kontrol sa singsing na ito. Bagamat ang 4 na sinaunang Diyos ay naitulak ng 100,000 talampakan palayo, ang 4 na sinaunang demonyo ay nagsimulang magtulungan patungo kay Wang Lin. Ang kanilang mga ekspresyon ay malupit at puno ng pananibik na damante ng dugo habang maraming sinaunang demonyo na spells ang nag-target kay Wang Lin. Ang mga spells na ito ay hindi maintindihan. Pumunta sila sa mga sinaunang spells o malungkot na kaluluwa na lumilipos sa paligid ng 4 na sinaunang demonyo bago magtulungan sa pagsugod kay Wang Lin. Isang malaking, itim na palakol ng digmaan ang lumitaw. Isa itong sinaunang demonyong hiyas. Ang isa sa mga demonyo ay humawak ng palakol at tinaga ito kay Wang Lin, dahilan upang maging malamig ang ekspresyon niya. Ang mga sinaunang Diyos ay mula sa parehong lahi, kaya binawasan niya ang lakas. Ang mga sinaunang demonyo ay magkaibang lahi at hindi kabilang sa parehong tribo. Nang ang palakol ay tinaga pababa, ang katawan ni Wang Lin ay kumilos at tinilagay ang kanyang kanang palad sa talim ng palakol. Ang sinaunang demonyo ay nagtakot at ang palakol ay nag-crumble sa walang katapusang demonyong enerhiya. Ang demonyong enerhiya ay tumama sa kanang mata ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, lahat ng ito ay naabsorb ng kanyang kanang mata.
Kasabay ng pag-absorb ng demonyong enerhiya, si Wang Lin ay lumapit sa isang sinaunang demonyo. Ang kanyang kanang kamay ay pinatungan ng dibdib nito at pagkatapos ay nagkumpol bago hinayla pabalik. Isang malungkot na sigaw ang umalingaw at ang 8 star na sinaunang demonyo ay sumabog. Matinding itim na gas ang nahugot ni Wang Lin, at itinulak niya ito sa kanyang kanang mata. Hindi ito pinatigil ang iba pang 3 sinaunang demonyo. Tila nawala na sila ng katinoan. Puno sila ng kalupitan at pananabik sa dugo habang sila ay desperadong pumunta kay Wang Lin. Ang isa sa mga sinaunang demonyo ay nasa likod na ni Wang Lin at nais siyang lamunin. Kasabay nito, ang iba pang 2 sinaunang demonyo ay dumating mula sa kanan at kaliwa ni Wang Lin. Ang mga sinaunang demonyo na spells ay lumabas at tinamaan siya. Pati na rin ang 4 na sinaunang demonyo ay lumapit. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling kalmado at ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Ang gintong singsing sa kanyang noo ay halos hindi na kumikinang, na may maliit na liwanag na patuloy na naglaho. Nang ang sinaunang demonyo ay sinubukan siyang lamunin, hindi si Wang Lin umiiwas. Sa halip, itinulak niya ang kanyang likod sa sinaunang demonyo. Isang malakas na tunog ng kulog ang narinig at ang sinaunang demonyo ay naglabas ng malungkot na sigaw, pagkatapos ay isang bagyo ng demonyong enerhiya ang lumitaw at ang katawan nito ay sumabog. Hindi tumigil si Wang Lin. Lumabas siya mula sa bagyo at iniangat ang kanyang kaliwang kamay sa isang sinaunang demonyo. Muling lumitaw ang Karma Print. Habang nilalakbay niya ang enerhiya ng sinaunang demonyo, si Wang Lin ay kalmado na naglakad patungo sa huling sinaunang demonyo. Ang walang katapusang sinaunang demonyo na spells ay tumama kay Wang Lin, ngunit lahat sila ay dumaan sa kanya. Ang sinaunang demonyo ay nagulat na hindi makapaniwala nang pinatungan ni Wang Lin ang kanyang palad sa dibdib nito. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw at ang sinaunang demonyo ay naging gas. Bago pa ito maglaho, inabsorb ito ni Wang Lin sa kanyang palad. Lahat ng ito ay hindi nagpahinto sa 4 na sinaunang demonyo, pinapalibutan nila siya at nagsugod na may sabay-sabay na sigaw. Hindi kumilos ang katawan ni Wang Lin, pero ang kanyang kanang kamay ay pinatungan ng kanyang nakapikit na kanang mata. Ang huling piraso ng gintong liwanag mula sa gintong singsing ay naglaho. Ngayon, ang gintong singsing sa kanyang ulo ay walang kahit isang pagdapo ng liwanag. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa labas ng milyon-milyong kilometro ng mga ulap, si Old Ghost Zone ay nagliyab ng kagalakan. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Wang Lin sa loob ng fog at ang kanyang mga mata ay kumikislap pa ng mas maliwanag. Sa ganitong kaunting oras, siya ay talagang nakakuha ng hiyas na iyon. Ang tsansa niyang maging ikatlo ay hindi na 30% kundi 50%. Pinaghanapan ko ang loob ng kuweba ng mga hindi mabilang na taon, at si Seven Color ay naghanap sa labas ng kuweba ng hindi mabilang na taon. Hindi namin natagpuan ang ikatlo at hindi namin alam kung saan siya pumunta. Kung makikita ko ito ng una, ang mga mata ni Old Ghost Zone ay kumikislap ng maliwanag at pinigilan niya ang kanyang kamao. Samantalang si Wang Lin, nang binuksan ang kanyang mga mata, ang patak ng dugo na kumakatawan sa kanyang celestial immortal body ay lumitaw at dumaan sa singsing ng isang beses. Pagkatapos mag-cycle, ang gintong singsing ay kumikinang ng mas maliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gintong liwanag ay pag-aari ni Wang Lin. Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan. Ang puting buhok ni Wang Lin ay gumalaw ng walang hangin, at ang gintong singsing ay pinapaliwanag ang kanyang snow white na buhok. Nang magsalita siya, isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ang kumalat mula sa kanyang katawan. Sa ilalim ng alingaw ng pagpatay, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok sa taas. Lumitaw ang isang napakabigat na gintong palad na tatak. War Spirit Print. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ito mula nang magising siya mula sa kanyang dream daw, at ilang beses itong mas malakas kaysa dati. Ang kalawakan mismo ay nanginginig ng lumitaw ang tatak ng palad. Ang palad na tila sumasaklaw sa buong lugar ay bumaba ng may walang katapusang presyon. Ang 4 na sinaunang demonyo ay nanginginig at naglalabas ng malungkot na mga sigaw habang ang tatak ng palad ay tumagos sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay gumuho. Ang mga hibla ng demonyong enerhiya ay nagsama sa kaliwang mata ni Wang Lin at inabsorb ito. Mayroon din kayong 4. Bilang mga miyembro ng aking sinaunang Diyos na angkan, nararapat kayong mamatay sa larangan ng digmaan, ngunit tinanggal ang inyong katinoan at naging mga papay. Ako ang inyong hari, at nararamdaman ko ang inyong kalungkutan. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalungkutan. Nang magsimula ang mga sinaunang Diyos na magtulungan laban sa kanya, itinutok niya ang kanyang mga daliri sa kanila. Ang War Spirit Print na winasak ang 4 na sinaunang demonyo ay lumiko at tumama sa 4 na sinaunang Diyos. Si Wang Lin ay pumikit, parang hindi nais na tignan sila.
Nang pumikit siya, isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw. Ang apat na sinaunang Diyos ay biglang nawala. Bago sila mamatay, para bang nagpakita sila ng mukha ng kapayapaan. Dapat ay tapos na ang divine retribution. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at binuksan ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang rift at nagsimula siyang maglakad papalapit sa rift hakbang-hakbang. Nang pumasok siya sa rift at nakita kung ano ang nasa loob, ang kanyang mga mata ay kumitid. Nakita niya ang mundong nakita niya dati sa loob. Isa itong walang katapusang mundo na may madilim na langit sa ibabaw ng mga dambuhalang estatwa. Ang mga estatwang ito ay mga sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang demonyo. Isang tunay na aura ng celestial energy ang pumuno sa lugar na ito. Kahit hindi ito malakas, malinaw na iba ito mula sa celestial energy sa labas ng rift. Ito ang aura ng immortal astral continent. Sa ibaba ni Wang Lin, isang batang lalaki ang nakatayo sa isang sinaunang estatwa ng demonyo. Ang batang lalaki ay may puting buhok, puting kasuotan, at malamig na tingin. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod at nakatingin siya sa langit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumitid sa sandaling nakita niya ang batang lalaki. Kahit na sa hitsura, ekspresyon, aura, at lahat ng iba pa, magkahawig sila. Wala nang pagkakaiba. Ang mga mata ni Wang Lin ay bumalik sa normal at dahan-dahan niyang sinabi, "Sino ka?" Kabanata 1632 Sariling banal na paghihiganti. Ako ikaw. Ipinakita ng binatilyong may puting buhok ang isang mahiwagang ngiti habang tinitingnan si Wang Lin. Huwag mong gawing misteryoso. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at mabilis na kumilos na parang isang meteor. Hindi pinansin ng binatilyong may puting buhok at tumuloy sa paglalakbay sa malawak at kakaibang kontinente. Ngunit matapos siyang umabant ng wala pang 1,000 talampakan, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumigil siya. Tinitigan niya ang harapan at nagwagayway ng kanyang kamay. Sa paghampas niyang iyon, lumitaw ang mga alon sa harap ni Wang Lin, na nagpakita ng isang pader na parang tubig. Ang pader na ito ay naglalaman ng makapangyarihang celestial na enerhiya. Pinawi nito ang atake ni Wang Lin at nagdulot ng rebound force. Ang mga di makita na alon ay damaloy patungo sa katawan ni Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Hindi ka makakapasok. Ang kakaibang binatilyong may puting buhok ay nasa loob ng pader ng tubig. Umiling siya. Kung nais mong malaman kung ano ang banal na paghihiganti, kung nais mong malaman ang pinagmulan ng banal na paghihiganti, talunin mo ako at malalaman mo ang lahat, huwag magtaka na alam ko ang iniisip mo, dahil ako ang ikaw. Ang binatilyong may puting buhok ay lumapit at ang kanyang buhok ay kumalabit sa hangin. Nagbigay siya ng isang napakamahinhing aura. Ngumiti ang binatilyo at tahimik na sinabi, "Sa buong kasaysayan, hindi ikaw ang unang naglalaban na cultivator na nakarating sa ikatlong hakbang, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa banal na paghihiganti, inaasahan ko kung magagawa mo ito." Habang nagsasalita, ang binatilyong may puting buhok ay lumakad palabas mula sa pader ng tubig. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinutok kay Wang Lin. "Tatalunan mo ba ako o hindi?" Isang kislap ng lamig ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Tumakbo siya ng mabilis, hindi nag-aaksaya ng oras o nagsasabi ng mga walang kwentang salita. Itinaas niya ang kanyang kanang palad at kumilos papalapit sa binatilyong may puting buhok. Ang sariling banal na paghihiganti, medyo interesante. Ang binatilyong may puting buhok ay nanatiling kalmado at naglakad din papalapit kay Wang Lin, itinataas din ang kanyang kanang palad. Ang tagpong ito ay napakabihira, at kung may ibang tao na nakakita nito, tiyak na magugulat sila. Dalawang tao na magkahawig, parehong hitsura at pananamit, ay gumamit ng parehong spells. Kumilos sila na parang dalawang meteor at nagtutulungan patungo sa isa't isa sa malawak na kontinente. Sa isang saglit, nagsanib ang dalawa. Isang kislap ng puot ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin habang ang kanyang kanang palad ay bumangga sa kanang palad ng binatilyong may puting buhok. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa buong kontinente, na parang ang buong mundo ay malalaglag. Ang nakakadiring tunog ay kumakalat at tumagal ng matagal. Habang umaalingaw ang tunog, pareho nilang ginawa ang parehong galaw. Sa sandaling magtama ang kanilang mga palad, sabay nilang iginiya ang kanilang mga daliri. Isa pang malakas na tunog ang sumabog at isang malakas na bagyo ang sumabog sa pagitan nila. Ang bagyong iyon ay nagdulot ng pagwagayway ng kanilang puting buhok at mga puting kasuotan. Sa puntong ito, pareho na silang may magkasimilar na mga tingin, malungkot, ngunit may bahid ng galit. Para bang parehong gusto nilang bumuo ng kamao at kunin ang bawat isa ng asensya. Nangyari lahat ito sa isang saglit. Pareho nilang nabuo ang isang kamao at umatras. Ang binatilyong may puting buhok ay umubo ng dugo at siya ay tinulak pabalik, may dugo na damaloy mula sa kanyang mga butas.
Ang fire tattoo ay lumitaw sa kanyang kaliwang mata, ang kidlat ay nagpakita sa kanan, at pati ang karma, buhay at kamatayan, pati na ang tunay at peking asensya ay lumabas sa kanyang mga butas at naging isang kalat ng kaguluhan at dinala ni Wang Lin sa kanyang kamay. Tumingin si Wang Lin, siya rin ay umubo ng dugo at ang kanyang mga ekspresyon at mga asensya ay naging kasing pareho ng binatilyong may puting buhok. Hawak ng binatilyong may puting buhok ang mga asensya ni Wang Lin. Nag-urong ang dalawa ng 1,000 talampakan. Walang pagkakaiba. Habang umaatres sila, pareho silang may parehong naiisip. Ginamit nila ang mga asensyang nakuha nila mula sa isa't isa gamit ang karma print upang punan ang pagkawala ng asensya. Walang kailangan pang patunayan, ang iyong mga iniisip ay aking iniisip. Ang iyong mga spell ay aking mga spell. Ako ang ikaw. Nais mong subukan ako gamit ang iyong mga spell. Baka gumana ito laban sa iba, ngunit wala itong silbi sa akin. Ang binatilyong may puting buhok ay ngumiti ng kakaiba kay Wang Lin at pinunasan ng dugo mula sa kanyang bibig. Kung hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan, tutulungan kita na maniwala. Habang nagsasalita siya, tumakbo siya patungo kay Wang Lin. Itinaas ang kanyang kaliwang kamay at pinalibutan ito ng puting gas. Itinaas din niya ang kanyang kanang kamay at isang itim na gas tulad ng tinta ang pumulibot dito. Ang binatilyong may puting buhok ay bumangga kay Wang Lin at ipinagpag ang kanyang mga kamay pababa. Selyo ng buhay at kamatayan. Isang napakabigat na aura ng buhay at kamatayan ang sumabog mula sa katawan ng binatilyong may puting buhok. Ang kanyang kaliwang kamay ay naglalaman ng buhay pati na ang buong kalangitan at lupa. Ang kanyang kanang kamay ay naglalaman ng kamatayan na parang kontrolado nito ang kapalaran ng lahat ng bagay. Habang umuusad siya, ang kanyang kaliwang kamay ay lumapit kay Wang Lin at ang puting gas ay damaloy patungo kay Wang Lin. Ang puting gas na ito ay puwersa ng buhay, na karaniwan ay hindi nakakapinsala. Ngunit alam ni Wang Lin na bahagi ito ng selyo ng buhay at kamatayan. Kapag pumasok ito sa kanyang katawan, mabilis na darating ang kamatayan upang tapusin ang selyo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay madilim. Huminga siya ng malalim at itinataas ang kanyang kaliwang kamay. Ang buong kamay na ito ay naglalaman ng puwersa ng buhay na naging mist. Dumaan ang kanyang kaliwang kamay sa mist at bumangga ito sa kaliwang kamay ng binatilyong may puting buhok. Ang parehong katawan nila ay yumanig ng malakas at parehong pumasok ang puwersa ng buhay sa kanilang mga katawan, na nagdulot ng kaguluhan sa daloy nito. Pareho silang umubo ng dugo ngunit hindi umatras. Sa halip, itinataas nila ang kanilang mga kanang kamay at muli nilang pinagsaluhan ng lakas. Isang malakas na tunog ang umalingaw bago parehong natulak pabalik at umubo ng dugo. Ngunit habang umaatres sila, parehong umungol sila sabay. Selyo ng buhay at kamatayan. Selyo ng buhay at kamatayan. Habang umuugong ang malalakas na tunog, bumagsak si Wang Lin sa lupa at pinilit na umatras hakbang-hakbang. Bawat hakbang na ginawa niya ay nagdulot ng pagyanig sa lupa, at siya ay umatras ng higit sa 100 hakbang bago tumigil na may maputlang mukha. Ang katawan niya ay labis na pagod nang sumabog ang selyo ng buhay at kamatayan. Kung hindi dahil sa pag-unawa niya sa buhay at kamatayan, malamang ay malubha siyang nasaktan. Ang binatilyong may puting buhok ay umatras din at ang kanyang katawan ay tumama sa pader ng tubig. Dumaan siya rito at tumuntong sa ibabaw ng isang ancient demon na estatwa. Agad na kumalat ang mga bitik sa buong estatwa, simula sa lugar kung saan siya tumama. Ang estatwa ay gumuho at pinawi ang puwersa. Damaloy ang dugo mula sa bibig ng binatilyong may puting buhok, ngunit nananatili pa rin ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Anong nangyari? Karma print, selyo ng buhay at kamatayan, at lahat ng spell na alam mo, alam ko. Paano mo ako papatayin? Anong gagamitin mo para patayin ako? Ang ngiti ng binatilyong may puting buhok ay lalong lumawak hanggang sa magsimula siyang tumawa. Ang dalawa ay pinaghihiwalay ng pader ng tubig. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot habang tinitingnan ng binatilyong may puting buhok sa loob ng pader. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata, nagbago ang ekspresyon ng binatilyong may puting buhok at agad din siyang nagsara ng mga mata. Parehong isinara ang kanilang mga mata at lumitaw ang tunay at peking Dao. Kapag ang mga mata ay isinara, lahat ay peking. Sa isang pag-iisip, magiging totoo at peke sa isang kisap mata. Sabay nilang isinara ang kanilang mga mata. Para bang ang lahat sa mundong ito ay naging isang ilusyon na parang hindi ito umiiral. Hindi dahil ang mundo ay ilusyon, kundi dahil pareho nilang nakita ang esensya nito. Sa isang saglit, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at sabay ding binuksan ng binatilyong may puting buhok ang kanyang mga mata. Isang kislap ng lamig ang kumislap sa kanilang mga mata. Kapag binuksan ang mga mata, lahat ay magiging totoo muli. Sa sandaling magbago mula peking totoo, makikita ang lahat.
Sa sandaling binuksan nila ang kanilang mga mata, muling isinara nila ang kanilang mga mata. Sa sandaling isinara nila ang kanilang mga mata, nagwagayway si Wang Lin ng kanyang kanang kamay. Sa pamamagitan ng tunay at pekeng Dao, lahat ng bagay ay maaaring maging pekeng hanggat ang aking puso ang mag-uutos. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa, lahat ng bagay ay maglalaho. Gayun din, nagwagayway ng kanyang kanang kamay ang binatilyong may puting buhok at nakita ang parehong bagay. Pareho nilang ginamit ang tunay at pekeng Dao upang mawala ang lahat. Kung isa lamang ang gumamit nito, ang spell ay magiging labis na malakas, ngunit ngayon na pareho nilang ginawa ito, parehong nayanig sila. Pareho silang umubo ng maraming dugo at tinulak pabalik. Ngunit, matapos lamang umatras ng 3 hakbang, tumigil si Wang Lin at binaligtad ang puwersa sa kanyang katawan. Tumakbo siya patungo sa binatilyong may puting buhok. Ang galaw ng binatilyong may puting buhok ay pareho kay Wang Lin at siya rin ay tumakbo papunta sa kanya. Mas lumapit silang dalawa at dumating sa gitna ng lugar sa labas ng pader. Inangat nila ang kanilang kanang kamay, parehong itinuro ang isa't isa, at sabay nilang isinambit ang parehong dalawang salita. Tigil, tigil. Pagkatapos sabihin ni Wang Lin at ituro ang kanyang daliri at ang binatilyong may puting buhok ay itinuro din ang kanyang daliri, parehong yumanig silang dalawa. Ang itigil na spell ay hindi lamang tumigil sa katawan. Pati ang orihinal na kaluluwa at lahat ng iba pa ay titigil din, kabilang na ang pagdaloy ng oras. Sa sandaling ito, parehong natigil sa kanilang mga pwesto si Wang Lin at ang binatilyong may puting buhok. Sa ilalim ng epekto ng itigil na spell, parehong tumigil sa pagkilos at nahulog mula sa kalangitan ng dalawa. Habang sila ay nahulog, si Wang Lin ay nag-iisip sa kanyang isipan. Dapat ganito. Lahat ng ginawa ni Wang Lin mula nang magsalubong ang kanilang Karma Prince ay may tinatagong layunin, ngunit wala siyang oras upang mag-isip. Kung tinangka niyang suriin ito, malamang na napansin ito ng kalaban. Kabanata 1633 Pagpaparusa sa aking sarili. Dahil dito, pagkatapos subukan ng ilang beses, nagpasya si Wang Lin na gamitin ang itigil na spell upang i-freeze ang isipan ng bawat isa, upang selyuhan ang kanyang sariling isipan upang hindi ito mabasa ng kalaban. Gamit ang pagkakataong ito, mabilis niyang naisip at nahanap ang solusyon. Hindi sigurado si Wang Lin kung makukuha ng binatilyong may puting buhok ang kanyang mga iniisip kung magtatagal siya sa pag-iisip. Dahil dito, isang saglit lamang siyang nag-isip bago niya pinawalang bisa ang kanyang isipan at tinanggal ang lahat ng mga iniisip. Habang malapit ng damapo ang kanilang mga katawan sa lupa, na-release ang mga itigil na spell sa kanilang mga katawan. Sa sandaling sila ay naging malaya, parehong gumawa ng parehong hakbang. Hindi sila umatras, kundi isang kislap ng malamig na galit ang sumak sa kanilang mga mata at nagsimula silang magsagawan ng mga serye ng atake. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw. Sa maikling panahon, ginamit nila ang mahigit sa 10 magkakaparehong spell. Kabilang dito ang mga celestial spells ni Bai Fan, mga spell ni Qing Shui, at mga orihinal na spell ni Wang Lin. Ang mga spell na ito ay gumimbal sa kalangitan at lupa, at ang mga kasunod na alingaw ay umabot sa kalayuan. Ang madilim na mundong ito ay patuloy na binabayo ng mga pag-atake. Pati na rin ang mga Fire Essence at Thunder Essence ay ginamit nilang pareho ng buong lakas. Ngunit sa huli, parehong nagduso ng malupit na pinsala ang magkabilang panig. Pareho silang umubo ng dugo at ang kanilang mga hitsura ay labis na malungkot at hamina. Isang malakas na pagsabog ng tunog ang sumabog at mabilis na umatras si Wang Lin. Nawala ang kanyang hininga. Sa maikling panahon, naramdaman niya kung gaano kahirap makipaglaban sa sarili. Naranasan niya ang nararamdaman ng iba kapag sila ay nakikipaglaban sa kanya. Siya ay may katawan ng isang ancient god, at ganoon din ang binatilyong may puting buhok. Pareho silang nasa kalagitnaan ng Spirit Void stage. Kahit na naglabas pa si Wang Lin ng mga yaman, nagulat siya nang ang binatilyong may puting buhok ay naglabas ng parehong mga yaman. Pagkatapos nito, hindi na muling naglabas pa ng yaman si Wang Lin. Dahan-dahan niyang naisip na lahat ng meron ang binatilyong may puting buhok ay mula sa kanya. Walang silbi. Ako ang ikaw. Hindi mo ako kayang patayin. Ang binatilyong may puting buhok ay umatras at tumigil upang panasan ng dugo sa kanyang bibig. Nagsimula siyang magtawanan ng malupit. Hindi nagsalita si Wang Lin, ngunit ang malamig na galit at pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Muling sumugod siya na parang kidlat. Ang mga mata ng binatilyong may puting buhok ay nagpakita ng pangungutya habang siya ay sumugod kay Wang Lin. Magkasabay nilang inilapit ang kanilang mga katawan. Gumamit sila ng iba't ibang spell habang nagbanggaan ang kanilang mga palad na nagtamo ng parehong sugat. Ngunit pagkatapos nilang magkatulungan at magpalayo, si Wang Lin ay nagbigay ng isang malakas na sigaw at muling sumugod.
Ang siklong ito ay paulit-ulit ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hanggang sa higit sa 10 beses na, wala nang naiisip silang dalawa kundi ang patayan. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula, at maging ang mga mata ng binatilyong may puting buhok ay naging pula. Patayin, 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 patayin. Sumigaw si Wang Lin habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at walang katapusang thunder essence ang pumutok. Sumigaw din ang binatilyong may puting buhok ng parehong mga salita. Ang parehong kulog ay sumabog at tumama kay Wang Lin. Sa isang iglap, nagbanggaan silang muli sa ika-19 na pagkakataon. Ang napakalaking lakas ng kulog ay nagbanggaan, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Nayanig ang kanilang mga katawan at halos mag-collapse ang kanilang mga mata. Habang umaatras, si Wang Lin ay nagbigay ng isang malakas na sigaw sa kalangitan at isinara ang kanyang mga mata. Puno ang kanyang katawan ng Chen Falls Dao. Sa mga mata niyang nakapikit, ang lahat sa mundo ay naging maling katotohanan. Sumigaw din ang binatilyong may puting buhok at isinara ang kanyang mga mata upang pumasok sa realm ng tunay at peking. Ngunit, nang isara ng binatilyong may puting buhok ang kanyang mga mata, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Wala ni isang senyales ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Parang lahat ng kabaliwan mula kanina ay peke. Nang makita ito, nataranta ang binatilyong may puting buhok at unang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, hindi na pareho ang galaw niya kay Wang Lin. Mabilis siyang umatras at sinubukang buksan ang kanyang mga mata. Ngunit, matagal nang naghihintay si Wang Lin para dito, kaya hindi niya hahayaang makaligtas ang taong ito. Sumugod siya patungo sa binatilyong may puting buhok at ang kanyang palad ay tumama sa dibdib ng binatilyo. Hinigpitin ni Wang Lin ang kanyang mga daliri at hinayla pabalik. Karma Print. Inalis ang kanyang mga essences at ang binatilyong may puting buhok ay nagbigay ng isang malupit na sigaw bago umubo ng dugo. Bahagya lamang niyang naipikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling binubuksan niya ito, ang kaliwang kamay ni Wang Lin na naglalaman ng buhay ay tumama sa gitna ng mga kilay ng binatilyong may puting buhok. Sa sandaling tumama ito, ang kanang kamay ni Wang Lin ay sinipsip ang mga essences na na-extract bago muling tumama sa gitna ng mga kilay ng binatilyong may puting buhok. Ang palm na ito ay naglalaman ng kamatayan. Life and Death Seal. Hindi posible. Ang binatilyong may puting buhok ay mapatla at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Umubo siya ng maraming dugo at halos mag-collapse ang kanyang katawan habang siya ay umatras. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang maikling panahon. Sa sandaling ang Karma Print at Life and Death Seal ay seryosong nakasugat sa binatilyong may puting buhok, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Lumakad siya at binuksan ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang nakakatakot na kalmadong titig. Ang titig niya ay damapo sa mga mata ng binatilyong may puting buhok. Dahil dito, nayanig ang isipan ng binatilyong may puting buhok. Talaga siyang nakaramdam ng takot, at nag-atubili. Hindi niya alam kung isasara niya ang kanyang mga mata, dahil kung isasara niya ang kanyang mga mata at mawala si Wang Lin sa kanyang pandama, magiging disgrasya ito. Ngunit kung hindi niya isasara ang kanyang mga mata at ginamit ni Wang Lin ang True and False Dao, siya ay seryosong masasaktan ng True and False Dao. Habang nag-aalinlangan, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang lahat sa mundong ito ay naging peking katotohanan at kanyang inilag ang kanang kamay. Ang binatilyong may puting buhok ay nagbigay ng isang malupit na sigaw at mabilis na umatras. Ang mga tunog ng rumble ay nanggaling sa kanyang katawan at patuloy siyang umubo ng dugo. Ang kanyang puting robe ay natabunan ng dugo habang siya ay bumagsak patungo sa water barrier. Ang kanyang katawan ay naging malabo sa ilalim ng True and False Dao. Parang kaya niyang maglaho anumang oras. Ngunit pinilit niyang magpatuloy at nagbigay ng isang nakakasakit na sigaw. Hindi posible, lahat ay hindi posible. Kaya kung gayahin ang lahat ng meron ka. Ang iyong mga alaala at mga iniisip ay hindi may tatago mula sa akin. Wala akong hindi alam, wala akong hindi alam. Hindi mo ako kayang dayin, hindi mo ako kayang dayin. Ako ang ikaw, maliban kung kaya mong. Kaya mong dayin ang iyong sarili. Naiintindihan ko. Daw ng panlilinlang. Sumpa, ito ang daw ng panlilinlang ni Liu Jinbiao. Naintindihan ng binatilyong may puting buhok, ngunit mas mabilis niyang itinulak ang sarili patungo sa water-like barrier. Alam niyang basta makabalik siya doon, hindi na siya matatakot kay Wang Lin. Hanggat hindi siya pinapatay ni Wang Lin, hindi kayang dumaan ni Wang Lin sa water-like barrier na iyon. Tama nga ang sinabi ng binatilyong may puting buhok, lahat ng ginawa ni Wang Lin ay gamit ang daw ng panlilinlang. Una, patuloy na umatake si Wang Lin, tapos ginamit ang itigil na spell upang bumili ng oras para pag-isipan ang sitwasyon.
Ang deduksyong ito ay hindi ang susi, ngunit pinahintulutan siyang gamitin ng Dream Dao upang ilagay ang kanyang sarili sa isang estado na parang panaginip. Dahil dito, nagawa niyang DA ng sarili pagkatapos mawala ang epekto ng itigil na spell. Si Wang Lin ay nasa ilalim ng sarili niyang panlilinlang sa mga malupit na epekto. Parang nahati ang kanyang isipan. Ang isa ay ang sarili na nadaya at patuloy na lumalaban sa binatilyong may puting buhok, habang ang isa ay kalmadong naghahanap ng pagkakataon upang patayin. Ang pagkakataong ito ay dumating ng isara ng binatilyong may puting buhok ang kanyang mga mata dahil inisip niyang gagamitin ni Wang Lin ng True and False Dao. Ito ay lahat na deduksyon na nangyari habang nasa ilalim ng epekto ng itigil na spell, at ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan upang makuha ang resulta. Kung hindi ito nangyari, magiging mahirap patayin ng self-divine retribution na parang siya lang din. Gayunpaman, wala si Wang Lin na paraan para patayin ang binatilyong may puting buhok sa isang maikling panahon. Naranasan niyang mabigat ang laban, at hindi komportable ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa sarili. Sa sandaling ito, mabilis na naisip ng binatilyong may puting buhok ang dahilan, at kumunat ang mga mata ni Wang Lin nang makita niyang umatras ang binatilyong may puting buhok patungo sa water barrier. Kapag pumasok siya sa water barrier at naintindihan ang paraan ni Wang Lin, magiging mas mahirap na itong harapin. Ang binatilyong may puting buhok ay madidaye lamang ng isang beses. Hindi na siya madidaye ulit. Tinutok ni Wang Lin ang malamig na titig sa binatilyong may puting buhok na mabilis na umaatras. Hindi niya hahayaang makaligtas ang taong ito, kailangang patayin niya siya. Hindi na ginamit ni Wang Lin ang ibang spell upang pigilan ang binatilyong may puting buhok, dahil kahit ang itigil na spell ay walang epekto. Habang papasok na ang binatilyong may puting buhok sa water barrier, kinagat ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at ipinakita ang isang matinding titig. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang pag-aalinlangan na tinamaan ang kanyang kanang binti. Ang hit na ito ay nagdulot ng panginginig at naging isang gulo ng dugo. Ang mga buto sa kanang binti ni Wang Lin ay parang babagsak, at ang binatilyong may puting buhok ay nagbigay ng malupit na sigaw at ang kanyang kanang binti ay naging isang gulo ng dugo tulad kay Wang Lin. Parang tinamaan ng palad ni Wang Lin ang kanang binti ng binatilyong may puting buhok. Paanong? Ang bilis mong maintindihan. Ang mga mata ng binatilyong may puting buhok ay puno ng takot. Umubos siya ng dugo at siya ay malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, nabasag ang kanyang kanang binti, na nagdulot ng paghina sa kanyang galaw. Nang maghina siya, sumugod si Wang Lin tulad ng kidlat. Dumating siya sa harap ng binatilyong may puting buhok at tinamaan ang kanyang katawan. Isang malakas na tunog ang narinig at ganap na nagbasag ang katawan ng binatilyong may puting buhok. Ang water barrier na siyang hamarang kay Wang Lin ay naging baluktot at naglaho. Hindi nagmadali si Wang Lin ngunit isinara ang kanyang mga mata. Ang kanyang cultivation ay tumindi at ang kanyang ancient god power ay nagtipon sa kanyang kanang binti. Ginamit niya ang kanyang malakas na mid-stage spirit void cultivation at ancient god power upang mabilis na makabawi. Maya-maya lang, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at pumasok sa nawawalang water barrier. Ngunit nang kalahating hakbang siya sa water barrier, bigla siyang tumigil. Nakita niya. Kabanata 1634 isang yungib. Ancient Celestial Realm. Ito ang Ancient Celestial Realm na matatagpuan sa loob ng Inner at Outer Realms. Mas matanda ang lugar na ito kaysa sa apat na Celestial Realms. Ito ay umiiral mula pa sa simula ng panahon. Isang pangalan lamang ang ibinibigay sa lugar na ito, ang Ancient Celestial Realm. Ang Lord ng Sealed Realm ay nagmula dito. Ang mga Celestial Imperial Concubines ay nagmula dito. Lahat ng bagay na may kinalaman sa sinaunang panahon ay nagsimula dito. Walang water barrier, naging malinaw ang malawak na lupa. Ang madilim na kalangitan ay punong-puno ng mga bagyong dumadaan araw-araw, taon-taon. Para bang ang mga bagyong ito ay patuloy na dumadaan sa kalangitan mula pa sa simula ng panahon. May 9 na araw na nakatago sa likod ng bagyo. Tanging ang kanilang mga anino lamang ang makikita. Ang naging dahilan ng pagtigil ni Wang Lin ay ang 9 na araw na nakatago sa loob ng bagyo. Mayroon ding 9 na araw dito, pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang Immortal Astral Continent, nakita niya ang 9 na araw na nakasabit sa kalangitan. Nang makita niyang muli ang 9 na araw dito, nagsimula siyang mag-isip sa kanyang puso. Maaaring ang lugar na ito ay bahagi ng Immortal Astral Continent na nakita ko kanina. Kung hindi man, tiyak may malalim na koneksyon ito sa Immortal Astral Continent. Tahimik na itinungo ni Wang Lin ang kanyang mata sa kalangitan sa itaas. Habang tumataas ang kanyang antas ng cultivation, lalong lumalawak ang kanyang kaalaman tungkol sa mga misteryo ng mundong ito. Unti-unti niyang binubuksan ang tabing at malapit nang matuklasan ang pinakadakilang lihim ng Inner at Outer Realms.
Ang lihim na ito ay maaaring napakahirap, maaaring ito na ang katapusan ng lahat, o maaari ring isang bagong simula. Mahigit 2,000 taon ng pagsasanay at di mabilang na laban sa buhay at kamatayan ang nagbigay daan kay Wang Lin upang makarating sa Ancient Celestial Realm. Ang banal na lugar para sa maraming cultivator. Tahimik ang buong lupa at puno ng mga estatwa sa paligid. Ang mga estatwang ito ay parang mga nilalang na naging bato, ngunit itinaguyod nila ang mga posisyon na kanilang hawak bago sila naging bato. May mga nakatayo, may mga nakaluhod, may mga umaatungal, at may mga seryosong ekspresyon. Parang matagal nang narito ang mga estatwang ito sa lugar na ito. Matapos mag-isip ng matagal, tumayo si Wang Lin sa kalangitan at tinignan ang 9 na araw sa langit. Pagkatapos, naglakad siya pasulong at naging isang sinag ng liwanag, na sinundan ng isang malakas na sigaw. Habang ang sigaw ay umaalingaw-ngaw, sumugod si Wang Lin patungo sa unang araw. Sa isang iglap, narating ni Wang Lin ang unang araw na nakatago sa loob ng ulap. Ang hangin ay humugupit sa kanyang buhok at mga kasuotan na parang nais siyang itaboy. Ngunit, ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw na parang isang bundok. Pinayagan niyang humaplos ang hangin sa kanya, at wala itong epekto. Ang kanyang mukha ay natakpan ng kanyang gumagalaw na buhok, ngunit ang kanyang mga mata, na makikita sa ilalim ng buhok, ay kumikislap ng maliwanag. Napakaliit ni Wang Lin sa harap ng unang araw. Siya ay parang isang alikabok. Ngunit, ang alikabok na ito ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Sa aura na ito, paano siya maaring tawaging isang alikabok? Sa aura na ito, sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya? Pati ang unang araw na ito ay hindi karapat-dapat. Malayo pa ito sa pagiging karapat-dapat. Tumingin si Wang Lin sa araw na natatakpan ng umuugong na ulap. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw-ngaw. Ang umuugong na ulap ay kumulog at itinutulak palayo. Ang alon na ito mula kay Wang Lin ay parang puwersa ng langit. Ang ulap ay nagkalat na parang mga alon, na nagbigay daan upang makita ng malinaw ang unang araw sa harap ni Wang Lin. Nagliwanag ang kanyang mga mata at muling inihampas ang kanyang kanang kamay. Ang liwanag mula sa araw ay kumupas at parang nanginginig ng ilang beses bago magsimulang magkulap sa harap ni Wang Lin. Ang tunog ng kulog ay umaalingaw-ngaw at pumuno sa malawak na mundong ito. Ang malaking araw sa harap niya ay mabilis na lumiit. Kahit malaki pa ito, para itong isang maliit na bagay sa langit at lupa kumpara sa dati. Ano bang klase ng araw ito? Isang bagay na nabuo mula sa spell. Naglalaman ito ng kapangyarihan ng Divine Retribution. Ito ang ugat ng Divine Retribution. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at muling inihampas ang kanyang kanang kamay ng ilang beses. Bawat hampas, ang araw ay lumiit pa. Pagkalipas ng ilang sandali, sa isang huling hampas, ang araw ay naglabas ng malakas na tunog ng kulog at ganap na nagkolap sa harap ni Wang Lin. Habang ang araw ay nagkolaps, isang baluktot na kidlat ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang kidlat ay may 9 na kulay at parang nakakulong sa loob ng araw. Dahil sa pagkakaroon nito, ang unang Divine Retribution ay karamihan mula sa kulog. Tumingin si Wang Lin sa nakakulong na 9 na kulay na kidlat sa loob ng araw, at bahagya niyang nakita ang nakakapinsalang kidlat na bumaba mula sa langit noong unang beses niyang naharap ang Divine Retribution. Matagal ko nang pinaghihinalaan na walang bagay sa mundong ito ang bigla na lang lilito. Pati ang Divine Retribution, hindi ito magaganap ng kusa. May kakaibang puwersa o isang makapangyarihang nilalang na lumikha nito. Habang binabaybay ni Wang Lin ang mga salita, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa nakakulong na 9 na kulay na kidlat. Ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw habang lumilipad ang kidlat patungo kay Wang Lin at nahulog ito sa kanyang kamay. Ang kidlat sa kanyang kamay ay patuloy na dumudulas, parang ayaw magpasakop kay Wang Lin maliban na lang kung magiging mas malakas siya kaysa sa misteryosong nilalang na lumikha nito. Hawakan ang kidlat, nag-atubili si Wang Lin. Nakita ko kung paano nabuo ang Divine Retribution, may hinala rin ako. Ngunit, gusto ko bang tiyakin ang hinalang ito? Matapos ang matagal na pag-iisip, nagpakita si Wang Lin ng matibay na titig. Kumalat ang kanyang makapangyarihang Divine Sense at pumasok sa kidlat sa kanyang kamay. Nais niyang malaman kung sino ang lumikha ng Divine Retribution. Noong ipinasok ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense sa kidlat, isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang paningin ay naging malabo, na parang bumalik sa milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Sa kalaunan, nakita niya ang isang mundo. Ang mundong ito ay puno ng walang katapusang liwanag na may 7 kulay. Ang 7 kulay na liwanag ay bumabalot sa mundo at ginagawang parang panaginip. Malawak ang mundong ito. Tila walang hangganan. Sa loob ng 7 kulay na liwanag, tumayo ang isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na may suot na 7 kulay na roba. Tumingin siya ng malamig at matalim.
Ang isang makapangyarihang presyon ay kumalat mula sa kanyang katawan. Parang ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at lahat ng bagay ay kailangang sumunod. Para bang ang mundo ay babagsak sa isang saglit sa isang pag-iisip niya. Ang pagpapakita ng kanyang kayabangan ay puno ng walang katapusang malamig na galit. Ang mga labi ng taong ito ay hindi makapal, kaya't siya ay may malupit at matalim na anyo. Hindi siya mukhang makatarungan. Nang makita ni Wang Lin ang 7 kulay na lalaki, ang kanyang isipan ay parang sumabog. Ang taong ito ay halos kapareho ng estatwang nasa kanyang imbakan. Siya ang parehong tao. Naalala ni Wang Lin na noong iniligtas niya si Qing Shui sa Seven-Colored Realm, nakatagpo rin siya ng isang 7 kulay na tao. Ngunit kung ikukumpara sa taong ito, ang isa ay hindi kayang makipagsabayan. Parang ikukumpara ang maliwanag na buwan sa mapurol na mga bituin. Bagamat may mga pagkakapareho sila, kung makikita ng sinuman ng dalawa, tiyak na hindi nila iisipin na sila ay iisang tao. Ang yungib ko ay magiging sarili nitong mundo at maglalaman ng paglikha ng langit at lupa. Ang lahat sa mundong ito ay maaaring mabago sa isang pag-iisip ko, bagamat hindi ito katulad ng Forest Dao World ng Grand Sovereign Forest Dao, malapit na, sayang, wala itong Heavens Dao, kaya't hindi makakadaloy ang oras. Ibig sabihin nito ay hindi ito makakalikha ng buhay at gamitin ito para lumikha ng Diyos Flames, ngunit lahat ng ito ay magbabago ngayon dahil nakuha ko ang Heavens Dao. Sa Heavens Dao, mula ngayon, ang yungib ko ay makakalikha ng mga sentient being at magsisimula ng damaloy ang oras. Magkakaroon ng mga cultivator, kung may cultivator, tiyak ay may divine retribution, ang unang divine retribution ay kulog, bulong ng 7 kulay na lalaki habang tinataas ang kanyang kamay sa langit. Ang langit ay kumulog at ang kulog ay lumabas mula sa walang hangganan at nagtipon sa kanyang kamay. Binuo ng kanyang kanang kamay ang isang seal, at sa isang saglit, ang walang katapusang kulog ay nagtipon upang maging isang kidlat ng divine retribution. Mula ngayon, ikaw ang magiging divine retribution na kidlat para sa matandang ito. Parusahan ang lahat ng nilalang na may kaloobang sumuwi sa langit. Naglaho ang imahe at bumalik ang divine sense ni Wang Lin sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang katawan habang tinitingnan ang kidlat sa kanyang kamay na patuloy na lumalaban, isang komplikadong ekspresyon ang nakita sa kanyang mukha. Bulong ni Wang Lin, dapat ko nang nahulaan noon. Yungib, sinabi ni Old Ghost Zone na ang inner realm ay ang inner cave. Dapat malinaw na ito, ngunit ayokong maniwala, kagaya ni esteemed scatter spirit mula sa 7 million worlds. Natuklasan niya ang lihim ngunit muntik ng mabaliw. Yungib, kaya pala ang aking mundo, ang inner at outer realms, ay isang yungib ng isang makapangyarihang cultivator sa immortal astral continent. Kaya't ito ang katotohanan. Sadyang nakakatuwa. Lahat ng mga sentient being sa inner at outer realms ay ipinanganak dahil dito, cultivator na lumalaban sa langit, cultivator na lumalaban sa langit. Ang dahilan kung bakit pinaparusahan ng divine retribution ng mga cultivator na lumalaban sa langit ay dahil ang lahat ng cultivator na lumalaban sa langit ay sa huli ay pipiliing alamin kung ano talaga ang langit. Kaya naman, pinaparusahan sila ng divine retribution. Mas magaling pa ito kaysa sa 7 million worlds. Dapat ko nang nahulaan ito noon pa, nahulaan ko na, hindi ko lang kayang maniwala. Tumawa si Wang Lin habang itinuturo ang langit. Ang tawa niyang ito ay lumakas ng lumakas. Kabanata 1635 Pagkontrol sa kapalaran. Anong kagiliw-giliw na buhay, anong kagiliw-giliw na langit, anong kagiliw-giliw na paglikha. Ngunit kahit ganun, ano naman? Kung ako, si Wang Lin, ay makakapasok sa Ancient Celestial Realm at mabubuksan ng Divine Retribution upang malaman kung paano ito nilikha, balang araw ay makakakalabas ako mula sa yungib. Makakapasok ako sa Immortal Astral Continent at makikita ko kung gaano kalakas ang mga dakilang cultivator doon. Anong kwalifikasyon nila upang mag-alaga ng mga sentient being sa pagkakakulong? Anong kwalifikasyon nila upang maging mga Panginoon ng ibang nilalang? Walang pag-aalinlangan na sinabi ng unang henerasyon ng Vermilion Bird na kaya lamang niyang dalhin ng limitadong bilang ng mga tao sa kanyang bayan. Dahil bukod sa kanya, ang lahat ng iba ay hindi mula sa Immortal Astral Continent. Lahat sila ay mga cultivator lamang na ipinanganak sa loob ng yungib na ito. Walang pag-aalinlangan na sinabi niya na may tao sa kanyang bayan na maaaring buhayin si Limuan ngunit siya ay hindi makakagawa nito. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aalinlangan. Kung kaya ni esteemed scatter spirit na dalhin ang kanyang mga tao mula sa 7 million worlds, kaya ko rin, si Wang Lin. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mga tao sa Immortal Astral Continent. Kapag nakalabas ako sa yungib at pumasok sa Immortal Astral Continent, gusto kong makita kung makakapagpalakas ako ng isang labanan. Tingnan kung kaya ko, isang simpleng cultivator na ipinanganak sa yungib, natap ako ng mga makapangyarihang cultivator sa Immortal Astral Continent. Tumawa si Wang Lin ng parang baliw.
Hindi siya nagulat sa lahat ng nangyari ngayon dahil matagal na niyang pinaghihinalaan ito. Gayunpaman, ayaw niyang paniwalaan at hindi siya nais magtiwala dito. Iniiwasan niya ito at niloko pa niya ang sarili upang huwag pag-isipan ito. Ngunit ngayon, nakita niya ang lahat ng ito. Ano ngayon kung nalaman niya ang katotohanan? Siya pa rin si Wang Lin, siya pa rin ay isang cultivator na lumalaban sa langit. Buhay pa rin niya si Limuan, at patuloy pa rin niyang haharapin ang mundo ng mag-isa. Kahit ito ang katotohanan, ano ngayon? Hanggat mayroon siyang matibay na puso at kalooban, magpapatuloy siya. Habang tumatawa, naglakad siya patungo sa pangalawang araw gamit ang kanyang kaliwanagan sa katotohanan. Ang araw na ito ay naglalaman ng Fire Divine Retribution. Isang malakas na suntok ang ibinato niya habang papalapit. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang pangalawang araw ay bumagsak. Inilabas ang Fire Divine Retribution na nabuo ng 7 kulay na lalaki. Walang patid, naglakad si Wang Lin patungo sa pangatlong araw. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at isang presyon ang kumalat mula sa loob ng araw. Ang presyon na ito ay parang puwersa ng langit at kayang supilan ng lahat ng buhay. Matapos sirain ang 3 araw ng magkasunod, tumakbo si Wang Lin pasulong, tumatawa ng parang baliw. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at lumikha ng isang malaki at malakas na palad na tumama patungo sa ika-4 na araw. Ang ika-4 na araw ay naglalaman ng 4 na espada at nagbigay ng nakakatakot na enerhiya ng espada. Ngunit hindi ito pinansin ni Wang Lin. Ang ika-5 araw ay naglalaman ng hindi mabilang na mga ilusyonaryong mga anyo. Ang mga anyong ito ay nagsanib upang bumuo ng isang malabong imahe. Ito ang pinagmula ng Illusion Retribution. Ang ika-6 na araw ay naglalaman ng mga aura ng 3 yaman. Ang mga yaman na ito ay ginamit laban kay Wang Lin noong nakaraan. Ngayon na sarado na ni Wang Lin ang 2 sa mga ito, nagsanib ang kanilang mga aura. Ang ika-7 araw ay naglalaman ng Soul Force ng 3 sinaunang mga angkan. Nagtataglay ito ng hindi mabilang na kaluluwa mula sa 3 sinaunang mga angkan. Ito ang huling paraan upang manipulahin ang mga mensahero ng langit. Papalapit na sa ika-8 araw, naramdaman ni Wang Lin ang aura ng self-retribution. Ang aura na ito ay mabilis na nagbabago na nagpapahirap upang makilala. Matapos sirain ang 8 araw ng magkasunod, isang malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong Ancient Celestial Realm. Ang nakakulong na tunog ng kulog ay nagdulot ng pagyanig ng lupa, at pati na ang mga estatwa sa lupa ay kumilos din. Ngunit hindi ito inindi ni Wang Lin. Nakatuon ang mga mata niya sa ika-9 na araw. Hindi pa siya nakakita ng Divine Retribution na nasa loob ng ika-9 na araw. Pakiramdam niya ay may mga pamilyar na aura sa loob ng ika-9 na araw. Ang mga aura na ito ay kabilang sa kanya, kay Limuan, sa kanyang mga magulang, at sa hindi mabilang na mga taong nakilala niya. Nakatayo sa tabi ng ika-9 na araw, nagpakalma si Wang Lin at isinara ang kanyang mga mata. Nakatayo siya doon ng matagal, at hindi alam kung gaano katagal ang lumipas bago niya binuksan ang mga ito. May kaliwanagan sa mga mata niya. Ang ika-9 na araw, ang ika-9 na Divine Retribution, ang pinagmula ng Divine Retribution. Ito ay naglalaman ng kapalaran ng lahat ng sentient being sa inner at outer realms. Ang ika-9 na Divine Retribution ay ang master plan. Ang sinumang ipinanganak sa yungib na ito ay itatala dito. Tinitingnan ng ika-9 na araw, may isang kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Nais niyang sirain ang Divine Retribution na ito, at sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, may pagkakataon siya. Ngunit, ayon sa kanyang pagkaintindi, ang mundo ay malulugmok sa kaguluhan kung gagawin niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay hindi natural. Ito ay nilikha ng 7 kulay na lalaki. Habang nag-iisip, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pinindot ang ika-9 na araw. Ang kanyang divine sense ay kumalat mula sa kanyang kanang kamay at pumasok sa ika-9 na araw na parang isang bagyong dumaan. Pumasok ang divine sense ni Wang Lin sa kailaliman ng ika-9 na araw. Ang loob ng araw ay ganap na kaguluhan, at habang kumakalat ang kanyang divine sense, nakita niya ang maraming bagay. Nakita niya ang buhay ng hindi mabilang na mortal at cultivator. Nakita niya ang mga mukha ng maraming tao na hindi niya kilala. Lahat sila ay may suot na mga sinaunang kasuotan at matagal ng patay. Ang ika-9 na araw ay naglalaman ng kapalaran ng lahat ng buhay na lumitaw mula ng likhain ang mundong ito. Parang reincarnation, parang batas. Binabago nito ang lahat ng may kinalaman sa swerte at pagkakataon at pinapaliit ang lahat sa kapalaran. Ang ika-9 na araw ay naglalaman ng tinatawag na kapalaran. Habang kumakalat ang divine sense ni Wang Lin, at pagkatapos ng hindi tiyak na oras, natagpuan niya ang kanyang sariling kapalaran. Ang aura na ito ay napakalakas at kitang-kita sa gitna ng walang katapusang kaguluhan.
Habang tinitingnan ng kanyang sariling kapalaran, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Matapos ang matagal na pag-iisip, nakapagdesisyon siya. Ang kanyang divine sense ay kumalat at pinalibutan ng kanyang sariling kapalaran. Kinain niya ito at pinagsama sa kanyang divine sense. Sa sandaling magsanib ang kapalarang ito sa kanya, ang divine sense ni Wang Lin ay nagbago ng malaki. Ang kanyang katawan ay nanginig ng matindi. Habang nanginginig siya, parang naging buo ang kanyang katawan, para bang mula ngayon, kaya niyang tukuyin ang kanyang sariling kapalaran. Walang puwersa sa mundong ito ang makakapagbago ng kanyang kapalaran. Hindi ito kaya ng divine retribution. Hindi ito kaya ng 7 kulay na lalaki. Parang naging buo siya, parang kinuha niya ang kanyang kapalaran mula sa langit at nakalaya. Sa buong panahon, ang mga mortal ay nagsusumikap upang magpasya ng kanilang kapalaran, ngunit mula pa noong sinaunang panahon, halos walang nakagawa nito. Ang kapalaran ay pabago-bago at ang lakas ng mortal ay limitado. Maaari lamang nilang labanan ang kapalaran at maglabas ng mga hindi nais na sigaw. Parang isang langgam na hawak ng isang tao. Hindi nito kayang tumakas sa palad ng taong iyon. Pati na, sa wakas, kapag ito ay namatay, mamamatay ito sa palad. Pati ang katawan nito ay ilalagay kung saan ang palad ay nais at ipapahinga. Ngunit pati na ang pahinga ay kontrolado ng kapalaran. Naniniwala ang mga tao sa mundong mortal na kung nais ng hari ng impyerno na mamatay ka, wala ni isa ang makakaligtas pagkagabi. Nilikha ng mga mortal ang ilalim ng mundo at ang hari ng impyerno dahil natatakot sila sa kamatayan. Ipinapakita nito ang takot ng mga tao at ang kanilang pakikibaka laban sa kapalaran, ngunit sa huli, hindi nila kayang makawala. Kahit na iniisip ng iba na nakaligtas sila, niloloko lamang nila ang kanilang sarili. Ngayon lang si Wang Lin ang nakabalik ng kanyang kapalaran at nakuha ang kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Matapos makuha ang kanyang kapalaran, hindi niya inatrust ang kanyang divine sense. Patuloy pa rin itong naghanap sa ika-9 na araw, tinitingnan ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak, at mahal sa buhay. Kukunin niya ang kanilang mga kapalaran upang hindi na sila kontrolado ng langit, at makawala sila tulad ng ginawa niya. Kahit na marami sa kanila ay patay na, hindi papayagan ni Wang Lin na sila ay manatili sa ilalim ng kapalaran, kahit sa kamatayan. Habang patuloy ang paghahanap, natagpuan niya ang kanyang ama at ina. Ang nagpapaluha sa kanya ay kahit patay na ang kanyang mga magulang, magkasama pa rin ang kanilang mga kapalaran. Ang pagmamahal ng kanyang mga magulang ay kalmado at mainit. Kahit sa kamatayan, umaasa pa rin sila sa isa't isa. Maingat na pinalibutan ng kanyang divine sense ang kapalaran ng kanyang mga magulang. Natagpuan din niya si 13, Big Head, Zhou Yi, Qing Shuang, Qing Lin. Nahanap niya si Master South Cloud, Master Hongshan, Wang Zuo, ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor, si Dun Tian. Nahanap niya pati na si Wang Ping, Zhou Ru, at lahat ng mga mukha na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Nahanap din niya si Li Qianmei. Gayunpaman, habang patuloy ang paghahanap, hindi niya nahanap sina Qing Shui, si Tunan, at sinubukan pa niyang hanapin ang nawawala niyang guro, ang All-Seer. Gayunpaman, sa huli, parang nawala ang kanilang mga kapalaran. Hindi rin nahanap ni Wang Lin ang isa pang napakahalagang tao. Ang taong ito ay ang kanyang kasintahan, at kasama ng kanyang mga magulang, siya ay kasing halaga ng buhay niya. Ang babaeng ito ay tinatawag na si Limuan. Kahit gaano kalakas ang paghahanap ni Wang Lin, hindi niya matagpuan ang aura ng kapalaran ni Limuan. Para bang nawala ito sa ere. Ngunit, ito ay iba sa Qing Shui, si Tunan, at ang All-Seer. Parang hindi na sila nagkaroon ng kapalaran sa loob ng ika-9 na araw. May palatandaan ng kapalaran ni Limuan, ngunit parang may ibang tao na nauuna sa kanya. Kabanata 1636 ang pagbangon ng mga natirang celestial. Patuloy na naghanap si Wang Lin sa loob ng ika-9 na araw. Sa huli, kahit marami siyang natagpo ang mga tao na pamilyar sa kanya, hindi niya pa rin natagpuan sina Qing Shui, si Tunan, at ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Nang bumalik ang kanyang divine sense mula sa ika-9 na araw, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kislap ng kalituhan sa kanyang mga mata ay nagbigay ng impresyon na siya'y nagulat. Bakit wala ang mga kapalaran ni si Tunan at Qing Shui dito? Hindi ba sila kabilang sa yungib na ito? Lalong lumakas ang kalituhan sa mga mata ni Wang Lin. Naalala niya ang insidente sa Seven-Colored Realm sa Brilliant Void, kung saan nakita niya sina Qing Shui at ang Seven-Colored Dawist. Nakitang buo ang buhay ni Qing Shui at kung gaano kabangges ang kakaibang titig mula sa Seven-Colored Dawist. Ang titig na iyon ay maaaring magpaliwanag kung bakit wala ang kapalaran ni Qing Shui sa ika-9 na araw. Tungkol naman kay Sito. Alam ko ang marami tungkol kay Sito. Napakagaling ng kanyang talento, at bawat beses na makita ko siya, ang kanyang cultivation level ay patuloy na tumaas. Maaaring ito ang dahilan kung bakit wala ang kanyang kapalaran sa ika-9 na araw. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ang lupa sa ibaba.
May mga naiisip siya, ngunit ang mga ideyang iyon ay natabunan ng isang ulap na hindi niya kayang basagin. At may isa pa, ang All-Seer. Laging mailap, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang iniisip niya. Baka siya lang ang nakakaalam ng kanyang iniisip. Kahit na nasa kalagitnaan ng Spirit Void Cultivation ako, natatakot pa rin ako sa kanya. Sobrang dami ng mga lihim niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakakatakot. Tumingin si Wang Lin sa ikasyam na araw sa kanyang harapan, at may kislap ng lamig sa kanyang mga mata. Ang kapalaran ni Wan ay kakaiba kumpara kina Sito at iba pa. May mga bakas ito dito, na nagsasabing dapat ay naruroon ito, ngunit hindi ko siya matagpuan. Sino kaya ang kumuha ng kapalaran ni Wan? Lalong lumakas ang lamig sa mga mata ni Wang Lin, hanggang naging mabagsik. Sa huli, itinuloy niya ang pagtingin sa kalangitan at ang lamig sa kanyang mga mata ay naging killing intent. Si Wan ay isang ordinaryong babae lang, kaya't hindi dapat siya napansin, ngunit ngayon ay kinuha ang kanyang kapalaran. Ano man ang kumuha nito, ako, si Wang Lin, ay nanunumpa dito sa Ancient Celestial Realm na babawiin ko ito. Kung may magtangkang baguhin ang kanyang kapalaran, kahit na ang Immortal Astral Continent, ipapagiganti ko siya at maghuhugas ng dugo sa Immortal Astral Continent tulad ng ginawa ng pamilya Teng. Ang pinakapundasyon ni Wang Lin ay si Wan. Nang malaman niyang kinuha ang kapalaran ni Wan, para bang hinugot ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Sa sakit na ito, maghahirap si Wang Lin. Ang mas marami kang nalalaman, mas masakit. Sa sandaling ito, ganito si Wang Lin. Siguro kung mayroon siyang pagpipilian, pipiliin niyang hindi malaman ang lahat. Upang maging isang mortal at mamuhay ng payak. Ngunit dahil alam na niya, wala na siyang daang pabalik. Kinuha ang kapalaran ni Wan, kaya kailangan niyang ibalik ito. Ang pagpapalaya sa kanya mula sa kapalaran, tulad ng ginawa niya, ay ang unang hakbang upang magising siya. Nauunawaan ito ni Wang Lin matapos niyang makita ang mga kapalaran sa loob ng ikasyam na araw. Ang plano niya ay buhayin si Limuan at magising siya. Ang mabagsik na killing intent sa mga mata ni Wang Lin ay unti-unting nawala at itinago ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot at hindi na niya tinignan ang ikasyam na araw habang naglakad siya patungo sa lupa. Puno ang lupa ng mga estatwa ng tatlong sinaunang angkan. Ang desyertong hangin ay hamihip at tinatangay ang napakaraming alikabok mula sa lupa. Ang buhangin at alikabok ay bumabalot sa buong mundo. Sa isang sulyap, walang buhay sa lupa, tanging malalim na mga kanal at hukay sa pagitan ng mga estatwa sa lupa. Ang mga kanal na ito ay iniwan mula sa isang malaking digmaan noong nakaraan, at pati ang mga hukay ay ganoon din. Parang mga peklat na iniwan sa lupa. Ang hiyaw ng hangin ay nag-aalis lamang ng alikabok mula sa ibabaw ng mga peklat ngunit hindi nito kayang alisin ang aura na iniwan ng mga iba't ibang spells. Samandal si Wang Lin sa tuktok ng isang estatwa ng sinaunang Diyos. Ang kanyang puting buhok ay sumasabog sa hangin at ang kanyang mga damit ay lumilipad ng malakas. Unti-unting kumalma ang mga mata ni Wang Lin, at pagkatapos ng matagal na oras, tinitigan niya ang estatwa sa ibaba niya. Ang sinaunang Diyos na ito ay patay na, ngunit may kakaibang lakas na nanatili sa loob. Ang lakas na ito ang dahilan kung bakit ang estatwa ay maaaring magising anumang oras at maging isang puppet na nawalan ng sentimiento, maging ang mensahero ng langit. Ang tatlong sinaunang angkan ay naging mga gwardya ng yungib na ito. Kaawa-awa, nakakalungkot, nakakasukwem. Umiling si Wang Lin at tinapakan ng estatwa gamit ang kanyang kanang paa. Nang tumalon siya sa ere, isang malalakas na tunog ng kulog ang nagmula sa estatwa. Walang katapusang mga bitik ang kumalat mula sa lugar kung saan tumapak si Wang Lin, at ang mga bitik ay agad na kumugkob sa estatwa. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umalingongaw habang ang estatwa ay bumagsak at naging napakaraming piraso na kumalat sa buong lupa. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Dahil matagal ka ng patay, huwag mong subukang humawak. Ang mamatay sa larangan ng digmaan ang pinakamahusay na destinasyon para sa mga katulad natin. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang manggas at nagpatuloy na maglakad. Saan man siya dumaan, ang estatwa ng sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, o sinaunang demonyo ay bumagsak. Kung hindi ko kayo sirain ngayon, madyay gising kayo sa hinaharap at manggugulo bilang mga puppet. Napabuntong hininga si Wang Lin at hinagis ang kanyang kanang kamay. Ang estatwa ng sinaunang demonyo ay bumagsak at ang mga pira-pirasong labi ay kumalat. Habang bumabagsak ang mga estatwa ng tatlong sinaunang angkan, ang mga aura ng mga sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang demonyo ay sumama sa usok. Bumuo sila ng malabong mga anino sa ibabaw ng lupa. Ang mga aninong ito ay ang kanilang mga itsura ng sila'y buhay pa. Ipinasikat pa nila ang kanilang mga sugat. Isang saglit ng kalituhan ang sumak sa kanilang mga mata, ngunit agad nilang naintindihan ng lahat. Nagpakita sila ng mga mapait na ngiti bago lumuhad kay Wang Lin at naging usok. Ang usok ay humigop patungo kay Wang Lin at nagsaanib sa kanya. Habang patuloy na naglalakad si Wang Lin, ang lahat ng estatwa ay bumagsak.
Ang walang katapusang tunog ng mga pagbagsak ng estatwa at ang mga aninong yumuyuko sa kanya ay nakamamangha. Ngunit, sabay na may malalim na kalungkutan. Hindi na nagsalita si Wang Lin at tahimik na naglakad. Ang mga tunog ng kulog ay patuloy, ang mga aninong yumuyuko sa kanya, at ang walang katapusang aura ng tatlong sinaunang angkan ay pumasok sa mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay, sa kanyang kaliwang mata, at sa kanyang kanang mata. Ang lupa ay malawak. Habang ang tunog ng mga pagbagsak ng estatwa ay umalingaw, ang hangin ay patuloy na humihiyaw. Para bang puno ito ng lungkot, at ang paghiyaw ay parang isang bulong na patuloy na nagsasabi ng nakaraan. Matapos ang hindi tiyak na oras, isang dambuhalang estatwa na higit sa 10,000 talampakan ang taas ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang estatwang ito ay may 9 na bituin sa pagitan ng mga kilay. Bagamat malabo pa ang ika-9 na bituin, nagsimula na itong magkaanyong. Ito ay isang sinaunang Diyos na estatwa na malapit nang makuha ang ika-9 na bituin. Nakatayo ito, ang kanang kamay ay gumagawa ng kamao, at ito ay nakaswing sa ere. Ang ekspresyon nito ay naglalaman ng sakit at pagtanggi habang ang lakas ay nagbago nito sa isang estatwa. Nagsusuot ito ng simpleng armor, ngunit kahit iyon, naging bahagi na ito ng estatwa. Ito ang pinakamataas na antas ng sinaunang Diyos na nakita ni Wang Lin. Nang tumayo si Wang Lin sa harap ng sinaunang estatwa ng Diyos, mahirap niyang maramdaman ang nakakahilong lakas ng sinaunang Diyos na ito. Parang ang kalahating swing ng kamao nito ay kayang magbukas ng mundo at pumatay ng hindi mabilang na cultivator. Ang mga mata nitong nakabukas ay nagpapakita ng pagtanggi. Basta't tumingin ka sa mga mata nito, para bang maririnig mo ang matinding hiyaw nito mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Nakatayo sa harap ng estatwa, nag-isip si Wang Lin sandali. Pinagdugtong niya ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay iniangat ang mga ito patungo sa estatwa. Walang tunog na lumabas at agad na lumitaw ang mga bitik na kumalat sa buong estatwa. Ang isang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang estatwa ay nagsimulang bumagsak. Ngunit, bago ito tuluyang bumagsak, isang vortex ang lumitaw at mabilis na umiikot sa gitna ng 9 na bituin sa pagitan ng mga kilay ng estatwa. Habang umiikot ito, para bang natutunaw ang lugar sa pagitan ng mga kilay, at isang matalim na hiyaw ang nagmula sa loob ng vortex. Pinagmasdan ni Wang Lin ang vortex at kumitid ang kanyang mga mata. Nang lumitaw ang vortex, napansin niya ang isang bagay. Tumingin siya dito ng may malamig na titig. Isang tuyong kamay na puno ng mucus ang pilit na sumusuong palabas mula sa vortex. Habang umaabot ang kamay, isang masamang aura ang kumalat mula sa loob ng vortex. Ang aura na ito ay ganap na nagmula sa tuyo at mumu sa kamay. Ang kamay na ito ay parabang kumakatawan sa kamatayan at naglalaman ng walang katapusang lakas. Ang mga pagsabog ng gintong liwanag ay dumating mula sa kamay. Ang matalim na hiyaw ay naging mas malakas, at ang tuyong kamay ay hinawakan ng gilid ng vortex na parabang nais nitong umakyat. Ang hiyaw ay naging mas malinaw at nakakagimbal. Ginambala mo ang pagkakatulog ng isang celestial, sinira mo ang embryo na ginagamit para sa aking pagpapagaling, isang mabigat na pagkakasala. Kahit saan ka man nagmula, mamamatay ka, mamamatay ka, mamamatay ka. Hindi lang ikaw ang mamamatay, pati na ang lahat ng iyong pamilya ay mamamatay. Sinira mo ang aking embryo para sa pagpapagaling, kaya't ikaw na ang magiging embryo ko. Ikaw. Maingay. Bago natapos ang boses na iyon, nagbuga ng malamig na hininga si Wang Lin at pinutol ito. Naglakad siya ng mabilis at ang kanang kamay niya ay kumilos ng parang kidlat upang hawakan ang tuyo at mumu na kamay. Isang kislap ng lamig ang tumama kay Wang Lin habang hinailan niyang palabas ang tao. Ang sakit na tinatamo mo, tutulungan kita na lumabas. Lumabas ka dito. Ang sigaw ni Wang Lin at hihilin ng malakas. Ang estatwa ay tuluyang gumuho at isang manipis, hubad na katawan ng hinaila palabas. Pinagtuunan niyang malupit at inihagis ang tao sa lupa. Ang lupa ay yumugyug at nagkalat ang shockwave. Isang dambuhalang hukay ang lumitaw sa lupa. Tumalon si Wang Lin papasok sa hukay. Basta't may buhay pa, ayos lang. Hindi ko alintana kung ikaw ay celestial o cultivator. Kukunin ko ang iyong alaala. Kabanata 1637 ang spell ng pagpigil sa kwento ng kawalang hanggan. Isang malakas na kulog ang umalingaw nang magbago si Wang Lin at naging isang kidlat na nagtakbuhan patungo sa isang figure na tumama sa lupa. Nang lumapit si Wang Lin, isang mahinang at galit na umatungal mula sa butas. Ang mga sinag ng gintong liwanag ay lumitaw kasabay ng pagatungal. Ang gintong liwanag ay malabo at may kaunting kulay purpura, parang hindi ito puro. Sa sandaling lumitaw ang liwanag, sumunod ang isang malakas na puwersa. Parang isang bagyo ang gumuho sa loob ng butas, at ang puwersa ay sumabog mula rito. Nang lumapit si Wang Lin, sumabog ang madilim na gintong liwanag at pananginig ang kanyang buhok at mga damit. Para bang ang gintong liwanag ay nais siyang pahiniin at alisin mula sa pag-iral. Maglakas loob ka pang atakihin ako.
Ininsulto mo ang lakas ng mga Celestial, kaya't ikaw ay tiyak na mamamatay. Ang umatungal ay puno ng walang katapusang galit habang isang sinag ng gintong liwanag ang lumabas. Ang payat na figure ay malabo, at tanging ang nakakasilaw na madilim na gintong liwanag ang makikita sa paligid niya. Nagbuga ng malamig na hininga si Wang Lin. Nabuksan na niya ang Void Gate at nakarating sa kalagitnaan ng Spirit Void. Pati mga Celestial, kahit ang mga ordinaryo, ay hindi na matutumbasan ang lakas niya. Nang maglabas ang payat na figure, nagsulong si Wang Lin ng isang hakbang at dahan-dahan siyang humawak sa hangin. Nagbago ang kulay ng mundo at ang walang katapusang mga batas ay nahulog sa mga kamay ni Wang Lin, at ang mga ito ay nagiba ng hugis. Para bang ang kanyang mga kamay ay hawak ang mga batas ng mundo at lahat ay kailangang sumunod sa kanya. Sinubukang magpumiglas ng payat na figure, ngunit gaano man siya kumilos, walang kabuluhan. Sa huli, naglabas siya ng isang sigaw ng takot, at hawak ni Wang Lin ang kanyang leeg. Walang awa niyang piniga ito. Isang malakas na tunog ng kulog ang dumating mula sa payat na figure, na parang babagsak na ito. Ngunit, sa huli, tanging usok ng dugo ang sumabog, ngunit hindi gumuho ang katawan nito. Nagulat si Wang Lin. Sa kanyang mga mata, ang payat na figure ay isang matandang lalaki na mukhang hindi espesyal. Kung may espesyal man dito, ito ay ang katawan ng matanda na naglalaman ng dugo ng isang Celestial. Mukha itong mahina, ngunit ang lakas ng katawan nito ay ikinagulat ni Wang Lin. Ika'y isang cultivator mula sa mas mababang mundo, at maglakas loob ka pang atakihin ng isang Celestial. Bakit hindi mo pa ako pinapalaya? Huwag mong akalain na malakas ka, kung hindi ako nasugatan noon, kayang-kaya kitang patumbahin ng isang kulot. Mabilis na umatungal ang matanda. Ang kanyang pagmamalaki ay nagpapakita na madalas niyang sigawan ang mga cultivator mula sa mas mababang mundo. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit nang marinig ang mga salita ng matanda, isang kislap ng malamig na galit ang sumak sa kanyang mga mata. Ipinagpag ni Wang Lin ang matanda at itinapon ito sa ere. Pagkatapos, gumawa siya ng seal at itinapat ang kanyang palad sa matanda. Ang mundo ay umalog at ang langit ay nagbago ng kulay nang tinapat ni Wang Lin ang kanyang palad sa matanda. Isang dambuhalang bakas ng palad ang lumitaw at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan mula sa mundo. Ito ay bumaba mula sa langit na may kasamang malalakas na tunog ng kulog. Para bang babagsak ang langit at magbubukas ng butas sa kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ng matanda at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mapaniwala ang takot. Naglabas siya ng isang matinding sigaw habang sinubukang umiwas, ngunit ang dambuhalang bakas ng palad ay dumaan sa katawan ng matanda. Bumulwak ng dugo ang matanda at may mga tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan. Ang kanyang kaliwang kamay ay nanginginig at bumuho bilang isang tambak ng laman at dugo. Natakot ang matanda. Medyo nalilito siya. Sa kanyang alaala, siya'y malubhang nasugatan noong digmaang yun. Sa huli, pinili niyang pumasok sa isang 8.5 bituin na sinaunang Diyos at ginamit ang kapangyarihan nito upang magpagaling at mabuhay hanggang ngayon. Sa mga nagdaang taon, ang kanyang mga sugat ay unti-unting gumaling, ngunit natuklasan niyang ang sinaunang Diyos na ginamit niya upang magpagaling ay nawasak. Nagising siya sa galit at agad na napagtanto na si Wang Lin ay hindi isang Celestial kundi isang langgam na ipinanganak sa realm ng kuweba. Bilang isa sa mga immortal guards ng Celestial Sovereign, maaari niyang alisin ang mga langgam mula sa mas mababang mundo ayon sa kanyang kagustuhan upang mailabas ang galit. Dahil sa malalim na pagkiling na ito, nais niyang ilabas ang kanyang galit at patayin si Wang Lin tulad ng dati. Ngunit bago siya makatakbo, ginamit ni Wang Lin ang isang spell na may nakagugulat na lakas upang hawakan siya at hilahin siya pababa sa lupa. Ang paghagis na ito ay nagdulot ng sakit sa matanda, ngunit hindi siya nagising, naging mas galit pa siya. Hindi siya natakot hanggang nang pinitas ni Wang Lin ang kanyang leeg at winasak ang kanyang kaliwang braso. Doon siya natakot. Ngayon lang niya naisip na ang taong ito ay iba sa mga langgam mula sa mas mababang mundo na laging lumuluhod sa harap ng mga Celestial. Cultivator na lumalaban sa langit, ikaw ay isang cultivator na lumalaban sa langit mula sa mas mababang mundo. Ang boses ng matanda ay puno ng hindi mapaniwala ang takot. Ang kanyang katawan ay nanginginig at mabilis siyang umatras. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin at ipinagpag ang kanyang manggas habang naglakad patungo sa matanda. Pagdating sa harap ng matanda, mabilis na ibinagsak ni Wang Lin ang kanyang palad. Isang malakas na tunog ang umalingaw at ang matanda ay naglabas ng isang matinding sigaw bago magsuka ng dugo. Muling nasugatan siya ng malubha. Natamba ang kanyang katawan pabalik at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Hindi pwedeng mangyari ito. Noon, ang guro ay nagtakda ng Divine Retribution upang pigilan ang mga cultivator na lumalaban sa langit. Sa pamamagitan ng Divine Retribution, hindi pwedeng magpakita ang mga cultivator ng ikatlong hakbang na lumalaban sa langit. Hindi ito pwedeng mangyari. Kalilimutan ko na ang guro, pero sa buong Immortal Astral Continent, wala pang anumang langgam mula sa mas mababang mundo na nakarating sa ikatlong hakbang bilang isang cultivator na lumalaban sa langit. Hindi ito.
Pinunasan ng matanda ang dugo at bigla siyang lumingon na may matinding ngiti, may pagkasiraan sa kanyang mga mata. Siya ay isang celestial, kaya't may paraan siya upang iligtas ang sarili sa mga desperadong sitwasyon. Isa siya sa mga nakaligtas sa matinding digmaan noon. Ang sinuman na nakaligtas sa labanang iyon ay hindi mahina. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at kinagat ang dulo ng kanyang dila upang dumura ng gintong dugo. Ngunit, sa sandaling dumura siya ng dugo, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Tahimik na itinuro ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay patungo sa matanda. Stop! Ang matanda ay nanginginig at ang dugo ay tumigil sa ere sa harap niya. Ang kanyang katawan ay nawalan ng galaw. Kahit ang daloy ng oras ay tumigil sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang matandang ito ay isang celestial. Sa sandaling siya ay na-freeze, nagkaroon ng isang malupit na shock mula sa kanyang isipan na yumanig sa kanyang kaluluwa. Void Stop Spell. Ito ang dakilang spell ng Celestial Sovereign, Void Stop Spell. Paano niya alam ang spell na ito? Paano niya ito natutunan? Sino ang nagturo sa kanya? Huminto ang kanyang mga iniisip nang tinamaan siya ng stop spell. Tahimik na lumapit si Wang Lin sa harap ng matanda at tinitigan ang matinding takot sa mukha nito. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa noo ng matanda. Hayaan mong makita ko kung ano ang nangyari noon. Kabanata 1638 nagpakita ang tatak. Nang lumapag ang kanang kamay ni Wang Lin, ang kanyang malakas na divine sense ay sumugod sa ulo ng matanda na parang baha. Tahimik na umuungol ang kanyang divine sense habang dumadaloy ito sa banal na sentido at katawan ng matanda. Nanggaling ang mga popping sound sa katawan ng matanda at naging distorted ang ekspresyon nito na parabang dinaranas nito ang hindi maisip na sakit. Nagsimula siyang magdugo mula sa kanyang mga orifice at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Matapos ang isang sandali ng matinding sakit, bahagyang nawala ang spell ng stop sa matanda. Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ng matanda. Gusto niyang kumawala kay Wang Lin, ngunit gaano man siya nagpumiglas, ang kanang kamay ni Wang Lin ay kasing tatag ng bundok at nakahawak sa ulo ng matanda. Wala na siyang pagkakataong makatakas. Ang kahabag-habag na dagandong ay naging sanhi ng pawis sa katawan ng matanda. Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla. Ginawa mo ang krimen ng pagpatay ng Celestial, mamamatay ka. Ako ang Soldier Celestial ni Lord Sovereign, may dugo akong Celestial. Patayin mo ako ngayon, maghahatid siya ng kapalit sa iyo. Iyan ay isang load ng crap. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ang kanyang kanang kamay ay humigpit. Ang kanyang banal na sentido ay pumasok sa isip ng matanda. Gusto ni Wang Lin na kunin ang kanyang mga alaala. Sa kaibuturan ng sinaunang Celestial Realm, sa gitna ng lahat ng mga rebeltong ito, mayroong 4 na malalaking estatwa ng 3 sinaunang angkan. Tahimik ang paligid na parabang ganito na palagi simula pa noong unang panahon. Sa sandaling ito, isang namamaos na boses ang umalingaw mula sa isa sa mga estatwa. Vermilion Bird, hindi mahina ang cultivation ng iyong inapo, pero medyo mayabang na gustong hanapin ang alaala ng isang Soldier Celestial. Hindi man sila kasing kapangyarihan natin, nasa kanila pa rin ang Celestial Bloodline. Paano masusumpungan ng isang langgam ang kanilang alaala? Isang tinig na puno ng pangungutya ang umalingaw. Pumasok na siya sa 2 hakbang at sinira ang banal na kaparusahan upang makarating dito. Binasag pa niya ang 9 na araw at binawi ang sarili niyang kapalaran. Ang gawaing ito ay hindi kapanipaniwala. At ginawa niya ito. White Tiger, kinukutya mo siya, ngunit kung ikaw ang Lower Realm Cultivator, magagawa mo ba ito? Isang malamig at sinaunang boses ang nagmula sa isa pang estatwa. Kung ako, hindi ibig sabihin na hindi ko na kaya. Tayong mga Celestial ay may mga selyo sa ating alaala na inilagay ng Celestial Sovereign. Napakalaking kapalaran na matatamasan ng core ng 7 Dao Sect ko. Hindi ako nagulat na ang munting langgam na ito ay maaaring malubhang makapinsala sa isang nagpapagaling na sundalong Celestial. Ngunit tiwala akong mahahanap niya ang kanyang sariling kamatayan kung susubukan niyang buksan ang selyo ng Celestial Sovereign. Enough, bakit kayo nag-aaway? Vermilion Bird, medyo mayabang talaga ang pagbaba mo. Paano kung mamatay siya sa selyo ng Celestial Sovereign? May epekto ba yun sa iyong plano? Isa pang boses ang nanggaling sa 2 estatwa. Matapos mag-isip ng kaunti, umalingaw ang boses ng Vermilion Bird. Siya ay orihinal na hindi bahagi ng aking plano. Medyo nagulat ako na siya ang unang pumunta dito. Hindi ordinaryo ang batang ito. Siya ang kauna-unahang cultivator na lumalaban sa langit na umabot sa 2 hakbang. Sa kasamaang palad, siya ay isang lower realm cultivator. Kung siya ay mula sa Immortal Astral Continent, siya ay magiging sikat. Gayunpaman, hindi niya dapat subukang i-soul search ang Soldier Celestial na iyon. Ang selyo mula sa Celestial Sovereign ay isang bagay na hindi natin masisira kung tayo ay magsanib puwersa. Natatakot ako na mamamatay siya sa loob ng wala pang 15 minuto. Nakakalungkot, nakakalungkot. Ang pang-4 na boses na puno ng panghihinayang ay nagmula sa huling estatwa.
Unti-unting nawala ang kanilang mga boses at bumalik ang katahimikan. Maging ang Vermilion Bird ay nagpakawalan ng buntong hininga sa kanyang puso. Kilala niya si Wang Lin, ngunit hindi niya akalain na masisira ni Wang Lin ang selyo ng Celestial Sovereign. Ang Divine Sense ng matanda ay nakabuo na ng sarili nitong kaharian, at may makapal na layer ng fog sa paligid nito na pumihil sa Divine Sense ni Wang Lin na pumasok. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Wang Lin ang ganitong sitwasyon. Nang hanapin niya ang babae sa alaala ni Silver, nakasalubong niya ang parehong bagay. Ang 7 kulay na figure ay lumitaw sa kanyang selyadong alaala. Ngayon, natagpuan ni Wang Lin ang makapal na fog na ito muli sa banal na kahulugan ng matandang ito. Huminto siya sandali, at nagsimulang magtipon ng kanyang banal na sentido sa labas ng hamog. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Wang Lin sa labas ng fog. Ito ay isang kakaibang eksena. Sa labas ng Ancient Celestial Realm, nakapikit si Wang Lin at ang kanang kamay ay idiniin sa nanginginig na noo ng matanda. Gayunpaman, sa loob ng banal na diwa ni Wang Lin, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasa isip ng matanda. Kamukha niya ang ginawa niya sa labas. Ang pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin ay nakasuot ng puting damit at may puting buhok. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kumukulong hamog na nasa harapan niya. Ang hamog na ito ay naglalaman ng isang malakas na presyon na parang selyo. Ang selyong ito ay maaaring huminto sa lahat ng mga spelling ng paghahanap ng kaluluwa. Ang babaeng nakapilak ay may tatak na tulad nito, at ang matandang ito ay mayroon ding selyong ito. Kawili-wili, tila ang bawat celestial sa ilalim ng Celestial Sovereign ay may tatak na ito. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at unti-unting lumiwanag ng maliwanag. Noon, kulang ang kanyang paglilinang at kailangang sumuko sa labas ng hamog. Bukod sa kanyang cultivation level, may isa pang dahilan. Hindi mahalaga kung siya ay matagumpay sa pagbasag ng hamog o hindi, ngunit ito ay magiging sanhi ng malaking pinsala sa babaeng nakapilak. Gayunpaman, si Wang Lin ay hindi makaramdam ng kahit katiting na pagkakasala sa matandang lalaki. Walang puot sa pagitan nila, at ang mga kasalanan ng matanda ay hindi nagdulot ng kamatayan. Kung hindi lang nalaman ni Wang Lin na ang Inner at Outer Realms ay isang kuwebo lang, hindi siya papatayin ni Wang Lin. Gayunpaman, ngayon ay naunawaan na ni Wang Lin ang lahat. May mahirap na ipaliwanag na puot na naramdaman ni Wang Lin sa Celestial Sovereign at sa lahat ng Celestial sa ilalim niya. Sa partikular, ang pagkawala ng kapalaran ni Limuan ay naging sanhi ng pagkamuhi na ito na umabot sa rurok. Sa malamig na singhot, humakbang si Wang Lin patungo sa fog sa loob ng isip ng matanda. Ang kanyang figure ay gumalaw na parang bulalakaw at sumara sa fog. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at isang bagyo ang bumaril patungo sa fog. Itinulak ng bagyo ang ulap at, sa isang kisap mata, isang siwang ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang pagbubukas, humakbang si Wang Lin at nawala sa loob ng fog. Sa loob ng fog, mabilis na sumulong si Wang Lin, at ang fog na nasa harapan niya ay kusang humiwalay, na bumubuo ng isang daanan. Unti-unting pumasok si Wang Lin sa kailaliman ng hamog. Pagpasok niya sa kailaliman ng hamog, 7 kulay na liwanag ang lumitaw sa hamog na nasa harapan niya. Ang 7 kulay na liwanag ay napakaliwanag sa madilim na fog, at hindi mapigilan ni Wang Lin na dulang. Habang tumitingin si Wang Lin, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaluhod sa kailaliman ng hamog na tinatangay ng 7 kulay na liwanag. Nakapikit ang medyo may edad na lalaki at napapaligiran ng 7 kulay na liwanag ang kanyang katawan. Nagbigay siya ng napakalaking pressure na magpapanginig sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa harap niya at mapipigilan silang gumawa ng kalahating hakbang. Ang 7 kulay na lalaking ito ay hindi ang 7 kulay na taong nakilala niya sa 7-colored realm in the Brilliant Void kundi ang tunay na katawan ng 7 kulay na estatwa sa kanyang storage space. Ito ang pangalawang beses na nakita ni Wang Lin ang taong ito. Bahagya siyang nag-isip at bakas ang lamig sa mga mata niya habang walang pag-aalinlangan. Nagsilang kanang kamay niya at gamulong ang loob ng isip ng matanda. Isang malaking palm print ang lumitaw sa harap ni Wang Lin at tumagos sa fog, lumilipad patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang taong ito ay isang selyo na humadlang sa sinuman na hanapin ang alaala ng mga celestial sa ilalim niya. Agad na isinara ng malaking palm print ang nakaluhod na nasa katanghaliang gulang na lalaki at tumagos sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling tumagos ang palm print sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, tahimik itong bumagsak. Ang eksenang ito ay lubhang kakaiba. Kung titingnang mabuti, makikita mo na hindi man lang tinamaan ng palm print ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ngunit bumagsak ito 3 pulgada ang layo mula sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling bumagsak ang palm print, itinuro niya ang pasulong. Isang bagsaw ng hangin ang lumabas mula sa daliri ni Wang Lin patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagkakataong ito, tumingin ng mabuti si Wang Lin at nakita niyang tahimik na naglaho ang putok 3 pulgada bago ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tinitigan ni Wang Lin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at humakbang pasulong.
Siya mismo ang dumating bago ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kanyang dalawang daliri ay bumuo ng isang espada. Ang kanyang mga sinaunang Diyos na bituin ay umiikot at malaking halaga ng sinaunang Diyos na kapangyarihan ang pumasok sa kanyang dalawang daliri. Sa ngayon, ang kanyang dalawang daliri ay naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang basagin ang lupa o kahit na sirain ang isang cultivation planeta. Ang kanyang dalawang daliri ay naglabas ng isang dumadagindong na dagindong ng isara nito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa isang iglap, 3 pulgada na ang layo ng kanyang mga daliri. Nang pumasok si Wang Lin sa 3 pulgadang harang, nagningning ang kanyang mga mata at nakita niyang mabilis na bumagsak ang kanyang mga daliri. Walang sakit, ngunit kitang-kita niya ang pagkawatak-watik ng kanyang mga daliri. Sa isang iglap lang ay naputol na ang isang maliit na bahagi ng kanyang dalawang daliri. Ang 3 pulgadang lugar na iyon ay parang hangganan, at anumang bagay na madaanan ay mawawasak. Kung sinubukan niyang abutin ng puwersa, ang kanyang kanang kamay ay nawala ng walang bakas bago pa man lang mahawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nanliit ang mga mata ni Wang Lin at binawi niya ang kanyang kanang kamay. Umatras siya ng ilang hakbang at mahinahong tumingin sa medyo may edad na lalaki. Tapos tinignan niya yung dalawang daliri niya na wala namang sugat pero may kulang. Anong kakaibang kapangyarihan? Bulong ni Wang Lin habang pinupuno ng kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan ng kanyang katawan at pumasok sa kanyang mga daliri. Ang laman sa paligid ng kanyang mga daliri ay dahan-daang gumalaw at muling lumaki ang isang seksyon. Matapos mag-isip ng kaunti, nag-alinlangan si Wang Lin. Sa pamamagitan ng selyo mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang pagkuha ng mga alaala ng matanda ay magiging mahirap ngunit hindi imposible. Kabanata 1639 Alaala ng mga Celestial. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng isang tiyak na presyo, at kinukwenta ni Wang Lin kung ang presyo ay sulit ba. Ang alaala ng matandang lalaki ba ay karapat-dapat gawin ni Wang Lin ang lahat ng kanyang makakaya. Tahimik siyang nag-isip, at sa kanyang isipan, lumitaw ang mga imahe ng kanyang buhay. Mga sandaling siya ay nagduda sa mundo, hanggang sa araw na natuklasan niyang ang kanyang sariling mundo ay isang yungib lamang. Nais kong malaman ang dahilan ng lahat ng ito, ang katotohanan tungkol sa yungib na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng determinasyon nang ipikit niya ang mga ito. Sandali matapos, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at nagsimulang umikot ng mabilis ang kanyang 7 sinaunang bituin ng Diyos. Ang mga bituin ng sinaunang demonyo at sinaunang diablo sa kanyang kaliwa at kanang mata ay umikot din. Agad, ang liwanag mula sa mga bituin ay pumuligid sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang diablo ay pumuno sa katawan ni Wang Lin. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay tila naging katawan at nagsimulang magbaluktot. Sa likod niya, unti-unting nabuo ang anino ng isang sinaunang Diyos. Sa kaliwa, lumitaw ang anino ng isang sinaunang diablo, at sa kanan, lumitaw ang anino ng isang sinaunang demonyo. Ito ang unang pagkakataon na ang 3 sinaunang lahi ay sabay-sabay na lumitaw sa likod ni Wang Lin. Ipinapakita nito na ang mga aura ng 3 lahi ay dumadaloy sa kanyang orihinal na kaluluwa. Sa likod ng mga anino ng 3 lahi ay ang napakalaking ulo ng sinaunang nilalang. Ang ulo ng sinaunang nilalang ay tinatago ang kalangitan at tinatakpan ng lupa. Mabilis na pinalawak ni Wang Lin ang kanyang orihinal na kaluluwa. Ngunit, bago pa ito ganap na pinalawak, pinisil ni Wang Lin ito, na nagdulot ng malalakas na tunog ng kulog sa kanyang katawan. Matapos ang matagal na pagsugpo, pinanatili ni Wang Lin ang kanyang katawan sa orihinal nitong sukat, ngunit ngayon, ang katawan niya ay naglalaman ng nakakagulat na lakas ng mga sinaunang lahi. Dahil sa lakas na ito, ang kakayahan ni Wang Lin na magpagaling ay umabot sa isang nakakatakot na antas, ngunit hindi siya nasiyahan. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang ganitong uri ng paggaling ay hindi sapat upang basagin ang 3 pulgadang hadlang sa labas ng katawan ng kalagitnaan ng edad na lalaki. Isang malakas na sigaw ang lumabas kay Wang Lin habang pinagsama-sama ang lahat ng kanyang sinaunang lakas sa kanyang kanang hintuturo. Ang kanang hintuturo ni Wang Lin ay nagbigay ng nakakatakot na aura na kayang magpayanig sa Ancient Celestial Realm. Sa aura na ito, ang hintuturo na ito ay maaaring ituring na isang walang kamatayang hintuturo. Ito ang ika-7 orihinal na spell na kanyang naunawaan sa kanyang Dream Dao, ang Ancient Immortal Finger. Pinagsama ng Ancient Immortal Finger ang lakas ng 3 sinaunang lahi sa isang hintuturo. Habang nagtataglay ito ng nakakatakot na lakas sa pag-atake, mayroon din itong nakakatakot na kakayahan sa paggaling. Ang ganitong uri ng lakas sa paggaling ay maituturing ni Wang Lin na immortal, hindi mamamatay. Ipinapakita nito kung gaano katindi ito. Ang immortal ay nangangahulugang ang lakas sa paggaling ay kayang tapatan ang lahat ng pagkawasak mula sa kalangitan at lupa. Tanging kapag ito ay ganap na nakakapagbigay ng balanse, saka lamang ito itinuturing na hindi mamamatay. Sa antas ng pagninuno ni Wang Lin, hindi niya kayang gawing immortal ang buong katawan, kundi isang hintuturo lamang. Ang Ancient Immortal Finger na ito ay isang makapangyarihang spell na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa Immortal Celestial Body.
Hindi ito nangangailangan ng celestial energy, ang tanging kailangan ay ang sinaunang lakas, ngunit ang epekto nito ay hindi kaunti kaysa sa immortal celestial body. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa kalagitnaan ng edad na lalaki na hindi kalayuan at tinitigan ang 7 kulay na liwanag. May malamig na kislap sa kanyang mga mata habang siya ay lumapit at ipinagdiinan ng kanyang ancient immortal finger patungo sa lugar sa pagitan ng kilay ng kalagitnaan ng edad na lalaki. Ang puntong ito ay tila mabagal, ngunit kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, ang kanyang hintuturo ay 3 pulgada na ang layo sa kalagitnaan ng edad na lalaki. Nagsimulang bumagsak at mag-disintegrate ang hintuturo ni Wang Lin sa isang nakakatakot na bilis. Kung noong una, ang pagbagsak na ito ay hindi na kayang ibalik. Walang lakas o bagay ang makakapasok sa loob ng 3 pulgada mula sa katawan ng kalagitnaan ng edad na lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang hintuturo ni Wang Lin ay mabilis na gumaling habang ito ay bumabagsak. Ang paggaling ay kitang-kita habang ang pagbagsak ay patuloy na nangyayari. Makikita mong bumabalik ang hintuturo ni Wang Lin habang ito ay bumabagsak. Ang 3 pulgadang distansya ay maiksi, ngunit para kay Wang Lin, ito ay tila napakahabang panahon. Patuloy na bumagsak at gumagaling ang kanyang hintuturo, ang siklo ay walang katapusan. Habang ang hintuturo ni Wang Lin ay patuloy na dumadaan sa 3 pulgadang hadlang, lalong lumakas ang pagbagsak. Sa halos isang kisap mata, ang kanyang hintuturo ay bumagsak ng 100,000, 1,000,000, 10,000,000 beses, ngunit sa kabila nito, gumaling ito ng 100,000, 1,000,000, 10,000,000 beses. Ito ang ancient immortal finger. Ang paggaling na ito ay hindi na maituturing na isang spell, ito ay isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Habang siya ay patuloy na pumapasok, lalong naging nakakatakot ang pagbagsak. Nang ang hintuturo ni Wang Lin ay halos 3 pulgada na ang layo at tumama na sa lugar sa pagitan ng kilay ng kalagitnaan ng edad na lalaki, ang bilis ng pagbagsak ay naging hindi maipaliwanag. Sa huli, ang rate ng paggaling ni Wang Lin ay lumampas sa rate ng pagbagsak at ang kanyang hintuturo ay ganap na gumaling. Hindi alintana ang nakakatakot na lakas ng pagbagsak, ang kanyang hintuturo ay damapo sa kilay ng kalagitnaan ng edad na lalaki. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw at dumaan sa katawan ng matandang lalaki. May lakas itong sapat upang wasakin ang isang planeta, at sabay na sumabog mula sa hintuturo ni Wang Lin at sa kalagitnaan ng edad na lalaki. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at yumanig sa paligid. Ang hamog sa paligid ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay bumagsak at ang tunog ng kulog ay nagdulot ng pagbagsak ng isipan ng matandang lalaki. Nakaapekto ito sa katawan ng matandang lalaki, at nagsimulang mag-collapse ang kanyang katawan. Ang kalagitnaan ng edad na lalaki na naglalabas ng 7 kulay na liwanag ay nayanig. Sa ilalim ng malakas na puwersang ito, ang kanyang katawan ay naging baluktot at unti-unting naglaho. Habang nawawala ang kanyang katawan, isang gintong kristal na kasing laki ng kamao ang lumitaw. May mga pinong bitik sa kristal at tila malapit ng magbanga. Ang kristal na ito ay ang alaala ng matandang lalaki. Ang selyo ay napakabagsik. Hindi lamang nito pinipigilan ng iba sa paghahanap ng alaala, ngunit kapag ito ay nabasag, magwawasak ito ng alaala upang hindi ito makuha ng sinuman. Isang mahusay na plano, ngunit sa kasamaang palad, ito ay si Wang Lin. Hindi lamang na mayroon siyang ancient immortal finger na kayang labanan ang lakas ng pagbagsak, mayroon din siyang stop spell. Sa kritikal na sandaling ito, hindi nagdalawang isip si Wang Lin. Ang kanyang pinalawak na kanang hintuturo ay tinuro ang memory crystal. Stop! Sa isang salita, tumigil ang pagbagsak ng memory crystal. Sa sandaling iyon, ang kanyang divine sense ay dumaan sa memory crystal at mabilis na bumalik mula sa bumabagsak na isipan ng matandang lalaki, pabalik sa kanyang katawan. Sa sandaling bumalik ang kanyang orihinal na kaluluwa sa kanyang katawan, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay mula sa noo ng sumisigaw na matandang lalaki. Lumayo siya ng ilang hakbang. Nang umatras siya, ang malupit na sigaw ng matandang lalaki ay umabot sa kanyang sukdulan. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw mula sa kanyang katawan at nagsimula siyang mag-collapse mula sa loob. Ang lakas mula sa kanyang isipan ay winasak ang kanyang isipan, pinatay ang kanyang orihinal na kaluluwa, binali ang kanyang mga buto, pinunit ang kanyang laman, at sumabog palabas. Ang katawan ng matandang lalaki ay napunit ng lakas na sumabog mula sa kanyang katawan, at habang naglalaho ang kanyang laman at dugo, isang malakas na impact ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng impact na ito ay nagwasak sa mga estatwang nakapaligid kay Wang Lin na hindi pa niya wasak. Ang ilan sa mga ito ay may mga celestial na nagpapagaling sa loob, ngunit hindi pa sila nakapagbukas ng kanilang mga mata bago sila namatay habang natutulog. Ang shockwave na ito ay ang salpukan ng sinaunang lakas ni Wang Lin at celestial na lakas. Kasama rito ang lakas ng selyo mula sa 7 kulay na kalagitnaan ng edad na lalaki. Ang puwersang ito ng pagkawasak ay sapat na upang yumanig sa buong mundo. Nang ang katawan ng matandang lalaki ay sumabog, malalim sa loob ng ancient celestial realm,
kung saan matatagpuan ang apat na metatayog na estatwa, ang White Tiger ay nagbigay ng isang ungol na puno ng hindi paniniwala, gulat, at takot. Ito, imposible. Paano niya nagawa ito? Paano niya nabasag ang selyo ng Celestial Sovereign? Ang 3 pulgada ng selyo na iyon ay may sapat na lakas upang sirain ang lahat. Walang kapangyarihan na makakapasok dito. Paano niya nabasag ang isang selyo na ganoon? Kahit noong nasa aming pinakamataas na kalakasan kami, hindi namin ito nabasag. Habang dumating ang tunog mula sa vortex, isang matandang lalaki na may puting buhok ang sumilip at ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Ang iba pang 3 ay nagulat din. Simula pa noong sinaunang panahon, hindi ko pa narinig na may sinuman na nabasag ang selyo ng Celestial Sovereign. Kahit ang ibang makapangyarihang sovereign sa Immortal Astral Continent ay mahihirapan din na basagin ito. Sa huli, ito ay isang spell na nilikha ng Celestial Sovereign, at ito ang huling pamamaraan upang protektahan ang mga sekreto ng mga pangunahing disipulo ng aking Seven Dao Sect. Siya ay isang langgam lamang mula sa mababang mundo, ngunit nagawa niyang basagin ito. Sa isa pang estatwa, ang Black Tortoise ay lumabas na may takot at hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Kung hindi niya ito nasaksihan gamit ang kanyang divine sense, hindi niya ito paniniwalaan. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Kailangan nating baguhin ang aming plano para sa taong ito. Ang katotohanan na kayang niyang basagin ang selyo ng Celestial Sovereign ay nangangahulugang mayroon siyang nakakatakot na spell. Ang ganitong spell ay sapat upang magpamangha kahit ang Celestial Immortal Continent. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa vortex sa ikatlong estatwa. Tinitigan niya ang distansya at napamura. Hindi nagsalita ang Vermilion Bird. Tinitigan niya ang mundo sa loob ng vortex at patuloy na nagbago ang kanyang ekspresyon. Habang ang matandang lalaki ay nag-collapse, si Wang Lin ay umatras mula sa sumasabog na lakas. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado habang tinitingnan niya ang distansya at nagpakita ng isang pang-iinsulto. Makikita nila siya, ngunit si Wang Lin ay matagal nang nakaramdam ng kanilang presensya. Kabanata 1640 Sekta ng 7 Dao. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang tingin. Ang kanyang Ancient Immortal Finger ay tumutok pasulong ng ilang beses, at bawat pagturo niya ay nagiging sanhi ng kaunting pag-urong ng epekto. Patuloy na bumagsak at nagre-renew ang kanyang hintuturo hanggang sa mapunit ang agwat sa shockwave. Lumabas si Wang Lin mula sa agwat na iyon. Habang dumadaan ang epekto, lahat ng nasa loob ng milyong kilometro ay naging ganap na kalamidad. Ang tunog ng rumble ay patuloy na narinig bago dahan-daang hamupa. Ngayon, tila isang malalim na kulog mula sa malayo. Lumipad si Wang Lin pataas at tiningnan ang lupa na naging kalamidad. Ang hangin at alikabok ay bumuo ng isang bagyong bumabalot sa buong mundo. Ang kanyang puting buhok ay pumapagaspas at ang kanyang damit ay kamakaway, ngunit siya ay lubos na kalmado. Ipinakita niya ang grace na dapat taglayin ng isang cultivator sa third step mid-stage spirit void. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at isang gintong kristal na may mga bitik ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kristal na ito ay naglalaman ng alaala ng buong buhay ng matandang lalaki. Gayunpaman, ang mga alaala na ito ay hindi matutuklasan gamit ang divine sense. Kahit na mas mataas ang antas ng cultivation ni Wang Lin, hindi pa rin niya matutuklasan ang mga alaala ng matandang lalaki. Ang mga alaala ng isang celestial ay tanging matutuklasan lamang ng mayroong celestial bloodline. Isang nakatagong limitasyon ito, at kahit na si Wang Lin ay kabilang sa ancient clan, hindi pa rin siya makakakita nito. Ito ay isang pagkakaibang antas, katulad ng kung ang isang langgam ay nakakakita ng alaala ng isang elepante, hindi ito mauunawaan ng langgam. Ngunit si Wang Lin ay iba. Siya ay may gintong patak ng celestial blood na siyang immortal celestial body niya. Kahit sa Immortal Astral Continent, ito ay labis na dalisay. Dahil sa dugo na ito, si Wang Lin ay maaaring makita ang mga alaala ng kasing dali ng pagbabasa ng isang libro. Nang isara niya ang kanyang mga mata, tila pumasok siya sa isang pantasyang mundo. Nakakita siya ng isang kakaibang kontinente. Ang kontinente na ito ay labis na malawak, at kahit ang may-ari ng alaala ay hindi pa nakita ang dulo ng kontinente. Ang pinakamalayo na narating ng may-ari ng alaala ay ilang inner at outer realms lamang, ngunit iyon ay mas mababa pa sa 1/10,000th of a nanogram kontinente. Ang pinakakumikinang na bagay sa kontinente ay ang 9 na araw sa kalangitan. Ang 9 na araw na ito ay nakabitin sa langit at ang kanilang liwanag ay bumabalot sa buong lupa. Matapos isip-sip ang alaala ng matandang lalaki, nang makita ni Wang Lin ang 9 na araw, natagpuan niya ang isang alaala na naglalaman ng isang sinaunang alamat. Ayon sa alamat, ang 9 na araw sa Immortal Astral Continent ay kumakatawan sa 9 na Grand Empyrean. Hindi pa umabot ang master ng matandang lalaki, ang tao mula sa 7 kulay na estatwa, sa antas na ito. Ayon sa alamat, ang 9 na araw ay ang hangganan. Sinasabing kapag may lumabas na ika-10 araw, ang Immortal Astral Continent ay dadaan sa walang katapusang kalamidad. Ipinanganak ang matandang lalaki sa kontinente na ito.
Habang lumalaki, pumasok siya sa isang sekta na tinatawag na Seven Dao Sect. Ang mga master ng Seven Dao Sect ay isang mag-asawang Dao. Isa sa kanila ay ang tao mula sa 7 kulay na estatwa. Siya ay tinatawag na Seven-Colored Celestial Sovereign. Ang kanyang cultivation ay misteryoso, nagtatag siya ng sarili niyang sekta at nagtipon ng maraming disciples. Sa loob ng mga 10,000 taon mula nang itatag ang sekta, nakaharap sila sa maraming krisis. Ngunit sa huli, ang mag-asawang Dao ang nagresolba ng mga panganib, at sila ay dahan-daang naging kilala sa rehiyon. Habang tumatagal ang panahon, ang matandang lalaki ay naging isa sa 100 Soldier Celestials, isang malakas na eksperto sa Seven Dao Sect. Siya ay nasa ilalim lamang ng Vermilion Bird, Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise. Ang kanyang katayuan ay mataas, at maaari niyang makuha ang anumang batas at gamot na nais niya. Hanggang isang araw. Sa alaala ng matandang lalaki, isang kumikislap na liwanag ang nagmula sa labas ng Seven Dao Sect. Isang aura na nagpapalala ng takot kahit sa kanya ang bumalot sa buong lupa. Sa ilalim ng presyon, 2 araw na hindi dapat lumitaw sa gabi ay nagpakita sa harap ng natatakot na matandang lalaki. Ang 2 araw na biglang sumak sa gabi ay nagbigay ng walang katapusang liwanag. Ang matandang lalaki ay nanginig at maalala ang alamat at kung ano ang kumakatawan sa araw. Habang nararamdaman ng walang katapusang takot, narinig niyang umuugong at umaatungal ang mga tunog na nagdulot ng pagdurugo sa kanyang mga butas. Ang kanyang isipan ay nanginginig at nawalan siya ng malay. Bago siya mawalan ng malay, naramdaman niyang nagsimula ng magsalita ang Sect Master at ang kanyang Dao partner patungo sa lugar kung saan magsasalpukan ang 2 araw. Hindi ito natagpuan ng matandang lalaki hanggang ilang araw pa, nang magising siya. Laking hinagpis niya nang matuklasan niyang ang kanyang cultivation ay bumaba ng ilang antas. Ilang buwan pa, ang master ng Seven Dao Sect ay nagbalik mag-isa. Kahit na malungkot ang kanyang ekspresyon, ang mga mata ng Seven-Colored Celestial Sovereign ay kumikislap. Hindi binanggit ng Seven-Colored Celestial Sovereign kung nasaan ang kanyang Dao partner. Sa halip, dinala niya ang ilan sa mga disciples, ilang Celestial Imperial Concubines, ang 100 sundalo, at ang 4 na general sa isang kuweba. Ibinangko niya ang kuweba at nag-iwan ng maraming seal mark sa paligid nito. Kinuha rin niya ang ilang mga yaman na hindi nakita ng may-ari ng alaala upang silaan ang kuweba. Ang alaala ay naging pira-piraso dahil sa mga bitik sa kristal. Ang mga alaala ay na-broken at naging parang mga piraso. Gayunpaman, nakita ni Wang Lin ang isang babae sa isang piraso ng alaala. Nagsusuot siya ng pilak na damit at isa siya sa mga katulong ng Celestial Sovereign. Pamilyar si Wang Lin sa babae. Nang makita niya siya, nagsimulang mag-form ng malinaw na koneksyon sa nakaraan. Ang babaeng ito ay ang Silver Female Corp sa loob ng storage space ni Wang Lin na natatakot sa 7 kulay na estatwa. Sa isa pang piraso ng alaala, nakita ni Wang Lin ang Seven-Colored Celestial Sovereign, kilala rin bilang Ancient Celestial Emperor sa Inner Realm. Siya ang katulad ng 7 kulay na estatwa. Dinala niya ang lahat sa kuweba at insil ang mga pasukan at labasan. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa isang misyon. Hindi alam ng mga Celestial Imperial Concubines, sundalo, at 4 na general kung ano ang ginagawa ng Celestial Sovereign. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob magtanong, kaya sila ay pumunta sa mga lugar ng closed-door cultivation at naghintay para sa utos ng Celestial Sovereign. Hanggang isang araw, isang malungkot na tinig ang dumaan mula sa labas ng kuweba. Ang tinig na ito ay nagpagising sa lahat ng nag-aaral at naghihintay sa kanilang master. Seven-Colored Dao Sovereign, iniwan mo ang iyong sariling Dao partner, kaya tiyak na nakuha mo ang isang dakilang yaman. Ibinigay mo ang mga palatandaan upang akitin ako dito. Ang Ancient One na ito ay nais makita kung ano ang mga pukano mo. Ang matandang lalaki ay hindi pamilyar sa tinig na ito, ngunit ang tinig ay naglalaman ng matinding presyon. Ang isipan ng matandang lalaki ay nanginig at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang narinig niya sa sumunod na sandali ay nagdulot ng matinding takot. Ancient One Yemo. Inaanyayahan kita dito, ngunit sinabi mong isang pukana ito. Hindi mo malalaman kung ito ay pukana o hindi kapag nakita mo na. Kilalang kilala ng matandang lalaki ang pangalan ni Ancient One Yemo. Bilang isang sovereign ng Ancient Country, si Ancient One Yemo ay kilalang kilala. Ang sumunod ay isang pagputol sa alaala, kaya hindi nakita ni Wang Lin kung ano ang nangyari. Ang nakita lamang ni Wang Lin ay ang huling piraso ng alaala. Sa piraso ng alaala, nakita niyang naganap ang isang magulong labanan. Ngunit malabo ito, kaya hindi niya nakita kung sino ang kasali sa labanan. Nakita lamang niya na ang daan-daang mga gwardya, 4 na general, at ilang Celestial Imperial Concubines ay umaatake sa 3 tao. Ang 3 tao ay ganap na malabo at ang gintong liwanag ay sumik, na nagpapahirap upang malinaw na makita kung sino sila. Ang labanan ay tumagal ng matagal hanggang sa maraming tao ang namatay. Isa sa 3 taong ito ay naglabas ng isang malakas na gintong liwanag at tumawa.
Binagsak niya ang mga tao ng Seven Dao Sect at tumulak sa isang pinto ng bato. Personal kung dumating dito. Little Seven-Colored Sovereign, hindi ka pa ba lalabas at magpapaluhod sa harap ko? Ang tawa na iyon ay umalingaw mula sa taong nababalutan ng gintong liwanag, ngunit ang isipan ni Wang Lin ay nanginig nang marinig ito. Habang papalapit na siya sa pinto ng bato, isang nakakatakot na angal mula sa loob ng pinto ang sumabog. Dito nagwakas ang alaala. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kristal na alaala na itinapat niya sa kanyang noo ay bumagsak at naging pulbos, tinangay ng hangin. Ang tinig ng baliw. Sinapsap ni Wang Lin ang hangin at pumasok ang kanyang divine sense sa kanyang storage space. Nakita niyang natutulog pa rin ang baliw at may hangang-hangang ngiti sa kanyang mukha. Habang nag-iisip, ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging madilim. Ang mga alaala ay tumulong sa kanya upang malutas ang marami sa kanyang mga tanong, ngunit nagbigay rin ito ng mas maraming pagdududa. Alam ko tungkol kay Ancient One Yemo at mayroon na akong mga hinuha tungkol sa pagdating ng baliw. Bukod dito, sinabi ng babae sa pilak na hindi siya ang nagbukas ng pinto. Baka ito ang pinto na pinasukan ng baliw. Ang resulta ng labanan na iyon ay ang baliw na mawala ng ulirat at magkasira. Ang Ancient Celestial Realm ay naging isang kalamidad at ang mga natirang miyembro ng Seven Dao Sect ay pumasok sa closed-door cultivation. Ang Master ng Kuweba, ang Sect Master ng Seven Dao Sect, ang Seven-Colored Celestial Sovereign, ay nasugatan ng malubha. Hindi tiyak kung totoo ito o hindi. Kung totoo, marahil ang kanilang ipinaglalaban ay ang tinatawag na Heavenly Dao, o ang Heaven-Defying Bead. Ano ang relasyon ng Heaven-Defying Bead sa Heavenly Dao? Ang Heaven-Defying Bead ay bahagi ng isang compass treasure, kaya malamang hindi ito ang Heavenly Dao. Ano ito at saan ito nanggaling? Si Wang Lin ay nakasimangot at ang kanyang mga mata ay kumislap. Gayun din, mula sa Scattered Thunder Clan ay nalaman ko na taon pagkatapos ng labanan, isang pangkat ng mga misteryosong banyagang cultivators ang dumating sa Outer Realm. Isa sa kanilang mga sandata ay ang Soul Lasher. Sino kaya ang mga taong ito? May malabong pakiramdam si Wang Lin na nakakita siya ng isang bahagi ng sagot mula sa veil at papalapit siya sa sagot sa nangyari ilang libong taon na ang nakalipas.